Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2951. Nagulat ang dragon sa mga apoy na pumuno sa kalangitan at lumipad ng daan-daang metro palayo. Sigaw nito kay Philip na nababalot ng pulang enerhiya. Umuungal ito sa kalangitan, at isang napakaliwanag na pagbabago ng enerhiya ang biglang sumabog mula sa katawan nito. Ang matabang sungay sa ulo nito na kumikinang sa iba't ibang kulay ay kumikinang din. Pagkatapos, ibinuko nito ang mga pakpak habang dahan-daang lumitaw ang mga berdeng linya mula sa mga dulo. Ang mga linyang ito ay patuloy na umabot sa mga pakpak nito at naging mas maliwanag at mas maliwanag. Sa wakas, marahas na iwinagayway ng halimaw ang mga pakpak nito. Pumutok ang malalaking pakpak nito na may nakasisilaw na berdeng kinang. Tulad ng isang pagsabog ng berdeng kidlat, ang malalaking pakpak nito ay sumabog kay Philip. Ang berdeng kidlat na nagpangiti sa kalangitan ay naglalaman ng napakalaking presyon ng enerhiya na maaaring sirain ang lahat. Kumunat ang noo ni Philip. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng krisis. Sa kanyang paningin, ang makapal na berdeng kidlat ay tila palm unit sa kawalan, malapit nang bombahin siya. Ang kapangyarihan ay kamangha-mangha. Sa likod, si Fennel at ang iba pa ay kinilabutan din sa napakalaking pressure ng langit sa sandaling ito. Nang lumingon sila sa likod, nakita nila ang dragon na pinasabog ang nakagugulat na berdeng kidlat na may panalo nito, na nilamon nito ang buong kalangitan. Philip, nanlaki ang mga mata ni Lord Ludo at gustong tumakbo pabalik. Hinawakan siya ni Fennel at tumakbo patungo sa tulay na bato. Sa gilid na ito, hinarap ni Philip ang nakakatakot na pag-atake at ibinuka ang kanyang mga braso. Isang fire chimera ang bumalot sa kanyang katawan. Ang ibabaw ng fire chimera ay mabilis na natatakpan ng isang layer ng gold metallic armor. Pagkatapos, sinalubong ni Philip ang pag-atake ng direkta. Mula sa malayo, isang fire chimera na nakasuot ng gintong metal-ikong baluti ang tumapak sa walang laman na may nagninangas na mga kuko, ibinuka ang mga panga nito, at sumugod patungo sa berdeng kidlat na nagngangalit sa kalangitan. Boom! Nanginginig ang langit sa isang malakas na pagsabog. Isang green at red energy vortex storm ang sumabog. Tulad ng isang nuclear explosion, isang malaking bola ng liwanag na berde at pula ang nabuo. Sa gitna ng bagyong ito ng enerhiya, ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay dumaan sa buong lugar. Whoosh! Ang shockwave na nabuo ng enerhiyang bagyo ay kumalat at nawasak ang lahat ng higanteng puno sa radius na 12-dosenang milya, na naging sanhi ng lahat ng mga durog na bato. Lumitaw pa nga ang isang lugar ng vacuum sa kalangitan. Naramdaman agad ni Fennel at ng iba pa ang sobrang nakakatakot na enerhiyang bagyo. Ang malaking bagyo at lumilipad na graba ay tumama sa kanila. Inilabas ni Fennel ang kanyang Red Kingship energy field para mapaglabanan ang malaking energy storm. Parang nuclear explosion ang eksenang ito. Matapos mamatay ang lahat, bumalik ang kaliwanagan ng kalangitan, at ang mga ulap sa kalangitan ay sumabog sa labas ng pabilog na lugar ng vacuum. Sa lupa, ang hanay ng 12-dosenang milya sa paligid ay nabawasan sa kaparangan. Ang Red Kingship barrier ni Fennel ay nagpoprotekta sa lahat. Tili, ang malakas na dagandong ay umalangaw-ngaw sa buong mundo. Galit na ikinapak ng dragon ang mga pakpak nito at tinitigan ng mga punyal ang taong nasa harapan nito. Sa sandaling ito, ang fire chimera sa katawan ni Philip ay halos masira. Puno ito ng dugo, at basag ang balat nito. Itinaas ni Philip ang kamay at pinunasan ang dugong damaloy sa gilid ng bibig niya. Ang kanyang mapupulang mga mata ay naging galit na apoy habang nakatitig sa dragon na nagpapakpak ng mga pakpak nito sa di kalayuan. Ngumisi siya at sinabing, "Hayop, hindi ka magaling." Ang kanyang sinabi ay lubos na ikinagalit ng dragon. "Damn human! Paano mo ako pinagtatawanan, ang dakilang hari ng mga hayop? Papatayin kita!" Kabanata 2952. Ang may pakpak na dragon ay nahulog sa isang estado ng pagngangalit at patuloy na nagpasabog ng malakas na bagzo ng hangin kay Philip. Bagaman nasugatan si Philip, maaari pa rin niyang harapin ang pag-ataking ito. Umiwas siya sa kaliwat kanan habang sinasalungat niya ang pag-atake. Makalipas ang ilang round, umungal ang may pakpak na dragon, "Insekto, tumigil ka sa pagtakbo at hayaan mong patayin kita." Malamig na bumantong hininga si Philip at sinabing, "Mukhang ang iyong lakas ay kasalukuyang nagbabago-bago sa pagitan ng tuktok ng ika-6 na sona at sa unang bahagi ng ika-7 sona. Natatakot ako na hindi magiging ganoon kadali para sa iyo na patayin ako." Ang sungay sa ibabaw ng ulo ng may pakpak na dragon ay kumikinang habang ito ay umuungal.
Kung hindi ako napinsala ng aking lakas noong sinubukan kong maabot ang tuktok ng ikapitong zona ngayon, nadurog ko na ang isang hamak na kulisap na tulad mo hanggang sa mamatay. Walang pakialam si Philip habang gumagawa ng longsword na gawa sa hangin sa kanyang kamay. Itinutok niya ang espada sa may pakpak na dragon at sinabing, ayaw kitang kalabanan. Gusto ko lang dumaan. Ang may pakpak na dragon ay umungal. Walang karapatang makipag-ayo sa akin ang mga mahihinang tao. Kung hindi dahil sa mga langgam na tulad mo mula sa Land of Cage, hindi ako makukulong dito sa libu-libong taon. Isang dagindong ang umalangaw-ngaw sa buong paligid. Ang may pakpak na dragon ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak at bumaba. Kumunat ang noo ni Philip, itinaas ang kanyang kamay, at nilaslas ang mahabang espada sa kanyang kamay. Bang! Isang malaking liwanag ng espada ang tumama sa katawan ng papalapit na may pakpak na dragon. Dagindong! Napasigaw ang may pakpak na dragon nang may naputol na sugat sa pakpak nito at nag-spray ng dugo. Kasabay nito, pinalipad ng pakpak nito si Philip. Boom! Hinampas ng malaking puwersa si Philip at itinulak ito mula sa himpapawid hanggang sa lupa. Bang! Nahulog si Philip at sumabog ang isang malaking hukay sa lupa. Sa langit, nahulog din sa lupa ang may pakpak na dragon habang bumubulwak ang dugo mula sa pakpak nito. Dumbog! How dare you saktan ako? Kakainin kita! Ang may pakpak na dragon ay umungal, tumakbo sa lupa, ibinuka ang kanyang mga panga, at malapit nang lumunin si Philip. Tumalon sa ere si Philip at sinipa ang may pakpak na dragon sa ulo. Bam! Nasipa ang ulo ng may pakpak na dragon, at ang malaking katawan nito ay nasuray-suray habang ginamit ni Philip ang momentum para umatras ng daan-daang metro pabalik. Tili! Ang may pakpak na dragon ay galit na galit at sumigaw sa langit. Muling umilo ang sungay sa tuktok ng ulo nito, at muling lumitaw ang mga berdeng linya sa mga pakpak nito. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, ang sungay sa ulo nito ay tila nawala ng lakas at ningning. Nawala ang mga berdeng linya sa mga pakpak nito. Pinunasan ni Philip ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at malamig na sinabi, napaka-unstable ng kalagayan mo. Gusto mo pa bang lumaban? Muling nahiga sa lupa ang may pakpak na dragon, mukhang pagod na pagod. Ngumisi ito at sinabing, kakainin na kita. Lumapit si Philip sa may pakpak na dragon at nagtanong, gusto kong malaman kung sino ang naghiwalay sa iyo sa lupain sa kabilang baybayin noon. Sa pagbanggit nito, ang may pakpak na dragon ay tila nakaisip ng isang bagay na lubhang nakakatakot at talagang nagsimulang manginig. Pagkatapos, humagulgol ito at umungal, wala kang karapatang tanungin ako. Pagkatapos kong makapasok sa tuktok, lalakarin ko ang lugar na ito at patayin ang iyong Land of Cage. Sa oras na ito, biglang naramdaman ni Philip ang init sa kanyang braso. Ang kanyang damit ay sira-sira, at ang kanyang mga braso ay nasunog. Ngayon, lumitaw ang isang gintong marka sa braso ni Philip. Nang mga sandaling iyon, marahas na nanginig ang may pakpak na dragon at nakatitig sa braso ni Philip habang nanginginig mula sa kaibuturan ng kaluluwa nito. Sabi nito, Our Royalty. Itinaas ni Philip ang kanyang braso, sinulyapan ng gintong marka, at nagtanong, nakikilala mo ba ito? Kabanata 2953. Ang may pakpak na dragon ay nawala ang lahat ng kaiabangan mula noon. Sa mga mata na puno ng takot at pagdududa, tumitig ito kay Philip at bumuulong. Bakit mayroon kang imprint ng aking maharlikang pamilya mula sa kabilang pampang? Sino ka? Hindi. Halatang tao ka. Bakit? Bakit may marka ka ng royal family? Nang makita ang estado ng may pakpak na dragon sa sandaling ito, napasimangot si Philip at tumingkayad. Itinaas niya ang kanyang braso at gustong haplasan ang ulo nito. Ang may pakpak na dragon ay labis na natakot at nanginginig ng husto. Lalong lumiwanag ang marka sa braso ni Philip. Bakit takot na takot ka sa markang ito? Tanong ni Philip. Sabi ng may pakpak na dragon sa takot, ito ang tanda ng maharlikang pamilya ng White Marsh sa kabilang pampang. Sila ay isang pinakamataas na pag-iral. Isa sila sa 9 na emperador sa kabilang baybayin. Sila ang pinakamataas na nilalang, isang maluwalhating pag-iral. Sila ang mga powerhouse na nagbigay daan sa kabilang baybayin. Mapahamak na tao, tiyak na nagnakaw ka ng isang bagay mula sa maharlikang pamilya upang magkaroon ng markang ito. Napakunot noo si Philip. Bigla niyang hinaplos ang kanyang baba at sinabing, dahil takot na takot ka sa markang ito, ibig sabihin ay kailangan mong makinig sa sasabihin ko ngayon. Kung hindi, ito ay isang pagtataksil sa iyong maharlikang pamilya. Ang may pakpak na dragon ay agad na napatulala at sa wakas ay pumutok ng isang pangungusap, Go to hell. Ang may pakpak na dragon ay galit na galit ngunit natatakot din. Masyadong nakakatakot ang taong ito. Hindi nito napigilan ang presyon mula sa markang ito. Mas mataas ang kakaibang nilalang, mas hindi nila ito mapaglabanan. Iyon ay dahil ang pagpipitagan ay nagmula sa kaluluwa. Ito ay ang presyon ng royalty.
Ito ay hindi mapaglabanan. Napangiti si Philip na may singkit na mga mata at sinabing, behave. Sa tanda ng maharlikang pamilya, inuutusan kita ngayon na sabihin sa akin kung sino ang nagdala sa iyo mula sa kabilang pampang noon. Pagkatapos magsalita, biglang kumislap ang marka sa braso ni Philip. Nang inig ang may pakpak na dragon, masunarang ibinaba ang ulo nito, at sinabing, tatlo sila. Napakalakas nila at gumawa ng malaking kaguluhan sa kabilang pampang. Nang maglaon, sila ay tinugis at pinatay ng pinagsamang puwersa ng mga maharlikang pamilya. Sino ang tatlo? Tanong ni Philip. Napakamot ng ulo ang may pakpak na dragon at sinabing, hindi ko alam. Napakabata ko pa noon. Naaalala ko lang na ang isa sa kanila ay nakasakay sa isang berdeng baka, at ang berdeng baka na iyon ay ang young master ng Green Ox Royal Family na tinatawag na Seymour. Seymour, bakit parang katulad iyon ng berdeng baka na pag-aari ng pantas na iyon? Tanong ni Philip, alam mo ba ang tinatawag na lihim na kayamanan ng sinaunang pantas dito? Sinabi ng may pakpak na dragon, syempre. Ito ay isang bagay na naiwan ng matandang lalaking iyon na nakasakay sa berdeng baka. Pero wala akong lakas ng loob na lapitan ito. Masyadong nakakaloka ang kapangyarihan ng bagay na iyon. Ipinanganak ito para pigilan ako at ang iba pang mga kakaibang hayop. Matapos malaman kung ano ang kaya niya, tumayo si Philip, sinulyapan ang may pakpak na dragon, at sinabing, magkikita pa tayo. Pagkatapos noon, tumalikod na si Philip at umalis ng walang ano-ano. Ang may pakpak na dragon ay nakahandusay sa lupa. Tinitigan nito ang papaalis na si Philip at mapait na sinabi, I vow to kill you. Dumating si Philip sa tulay na bato. Ito ay nasa gilid ng isang bangin na may isa pang bangin sa tapat. Mayroong isang napakalalim na moat sa gitna na halos ilang libong metro ang haba na may puting ambon na lumulutang sa itaas. Ang batong tulay na ito ay parang link na natural na nabuo. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Lord Ludo. Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, ayos lang ako. Tara na. Pagkatapos noon, tumuntong sila sa batong tulay na ito. Pakiramdam nila ay nakatayo sila sa taas na 10,000 metro ang taas habang naglalakad sila sa batong tulay sa kabila ng moat. Dagandong. Biglang, isang mahinang dagandong ang nagmula sa moat sa ibaba ng tulay na bato. Sa gitna ng puting ambon, tila may mga itim na anino na mabagal na gumagalaw. Kabanata 2954. May bagay ba sa ibaba natin? Tanong ni 17 habang nagtataka niyang iniangat ang ulo at nakatingin sa ibaba. Ang makapal na ambon ay bumubulusok sa ibabaw ng moat sa ibaba, at tila may malalaking hayop na tumatawid sa ambon. Hindi, upang maging tumpak, tila sila ay nasuspine sa ambon. May mga pagsabog din ng mababang dagandong paminsan-minsan. Inilabas ni Lord Ludo ang diagnostic device, nangolekta ng mga sample ng data mula sa ilalim ng moat para sa pagsusuri, at sinabing, mukhang hindi makolekta ng device ang data. Sa tingin ko ay dahil sa ambon. Tumango naman ang iba at nagpatuloy sa paglalakad. Habang nasa daan, nagtanong si Fennel, paano ka nakatakas mula sa may pakpak na dragon? Itinuro ni Philip ang kanyang braso at sinabing, gamit ito. Nagulat si Fennel at nakita niya ang gintong marka sa braso ni Philip. Iyon ang maharlikang halimaw. Nakita rin ni Lord Ludo ang marka sa braso ni Philip sa sandaling ito at nabigla siyang nagsabi, ito ang marka ng kakaibang hayop na maharlikang pamilya. Bakit meron ka nito? Ngumiti si Philip at sinabing, siguro dahil sa sobrang gwapo ko. Nang marinig ito, inilibot ni Lord Ludo ang kanyang mga mata at sinabi, napakawalandiya. Habang naglalakad sila sa tulay na bato, unti-unti nilang nakita ang aktwal na anyo ng bangin sa tapat. Sa kanilang pagtataka, nakita nila ang dalawang malalaking figure ng tao na nakaukit sa magkabilang gilid ng bangin na ito. Sila ay dambuhalang, na ang itaas na katawan lamang ang nakikita habang ang kanilang tiyan at ibaba ay nababalot ng makapal na ulap. Bukod dito, ang dalawang figurang ito na nakaukit sa mga bangin ay mukhang mapagmataas at marilag na may kakaibang marka sa pagitan ng kanilang mga kilay at makakapal na linya sa kanilang mga katawan. Bakit may mga larawang inukit dito? Kumunat ang noo ni Lord Ludo at ng iba. Pinag-isipan ni Philip ang dalawang figure. Ito ay dapat na isang uri ng idolo para sa pagsamba. Baka naiwan sila ng mga nauna natin sa kabilang baybayin, sabi ni Philip. Tumango sila at mabilis na nilagpasan ang tulay na bato. Pagkarating nila sa lupain, biglang lumitaw ang asol na figure sa electron-ikong relo sa kanilang mga palso at sinabing, congratulations for crossing Sky Moat. Susunod, haharapin mo ang mukha. Biglang kumislap ang asol na figure. Ang espasyo ay naging hindi matatag at nagsimulang manginig. Anong mali? Seryosong tanong ni Fennel. Mabilis na pinindot ni Philip ang electron-ikong relo, ngunit walang sumasagot. Sa huli, nawala ang asol na projection kasama ang mga relo sa kanilang mga palso.
Ang espasyong ito ay biglang nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagbagsak. Tumakbo. Agad na hinusgahan ni Philip ang sitwasyon at nagmamadaling sumulong. Agad namang naintindihan ng lahat at tumakbo pasulong. Mula sa isang mataas na altitude, makikita na ang mga palatandaan ng pagguho ay nagsimula mula sa gilid kung saan pumasok si Philip at ang iba pa at umaabot hanggang sa pinakamalalim na bahagi. Sa panig ni Samuel Woods, nawala rin ang mga elektron-ikong relo sa kanilang mga pulso. Mataimtim na sinabi ni Samuel, "Nako. Ito ang epekto ng bitek sa CP." Sinusubukan ng mga nilalang mula sa kabilang baybayin na basagin ang daanan at tumuntong sa labas ng mundo. Tara na. Sa sinabi nito, mabilis na tumakbo ang mga taong ito sa labasan. Nagsimulang tumakas ang mga kakaibang hayop sa kahaliling espasyo. Kabanata 2955. Parang agos, ang mga hayop ay sumugod sa moat at sunod-sunod na nahulog habang nagsisisigaw. Ang isang maliit na bilang sa kanila ay dumaan sa tulay na bato at nagpatuloy sa pagtakbo. Ang lupa ay nagsimulang yumanig ng marahas. Sa sandaling ito, sa labas ng Mystic Cave, nagbabantay ang mga armadong hukbo. Pinamunuan ni Klaus Motley at Windsor Well ang kani-kanilang mga subordinate at kinokontrol ang order sa labas. Sunod-sunod na papalapit ang mga transport plane sa malayong kalangitan. Sa lupa, mabilis ding dumating ang mga nakabaluti na sasakyan na tumatawid sa mga bundok na nababalutan ng nyebe, mga kanyan, at mga ilog. Lahat ng puwersa mula sa lahat ng direksyon ay nagtipon sa Mystic City. Ang Mystic City ay nasa mataas na alerto. Dragon King Motley, dumating na ang combat forces ng Cockley Mountain. Dragon King Motley, ang Imperial Preceptor ay may mga utos na protektahan ang kaligtasan ng bansa sa lahat ng paraan at upang pigilan ang mga nilalang na iyon sa Mystic Cave. Isa-isang sumugod ang kanyang mga nasasakupan na may dalang mga ulat. Dumilim ang mukha ni Klaus habang tumatango. Lumingon siya upang tingnan ang pasukan ng Mystic Cave at nagtanong, "Gaano katagal tayo?" Sa tabi niya, mabilis na sumagot ang isang data monitoring officer, Lord Dragon King, ang spatial structure sa loob ng Mystic Cave ay napaka-unstable, at ang space sa 4th level challenge ground ay nagpakita na ng mga senyales ng pagbagsak. "Natatakot ako." Nagdilim ang mukha ni Klaus at sinabing, "Maghintay ka pa." Sa sandaling ito, malamig na sinabi ni Windsor, "Klaus Motley, ano pa ang hinihintay mo? Kung ang mga bagay na iyon ay makatakas mula sa daanan, ang Mystic City at ang buong mundo ay magugulo. Ang Mystic Cave ay dapat naselyuhan sa lalong madaling panahon." "Hindi. Maghintay ka pa," mariing sabi ni Klaus. Galit na galit si Windsor at sumigaw, "Nag-utos na ang Imperial Preceptor. Sa lahat ng gastos, ito ay pagsuway." Lumingon si Klaus, malamig na tinitigan si Windsor, at galit na sinabi, "Hindi pa oras. Bigyan mo pa ako ng kalahating oras." Boom! Sa sandaling iyon, isang napakalaking aura ang sumabog mula kay Klaus, na nagpa-address kay Windsor sa pagkabigla. Nagulat na sabi ng huli, "Inarating mo na talaga ang kaharian na iyon." Malamig na bumantong hininga si Klaus at sinabi sa mga taong nasa likuran niya, "Makinig kayong lahat. Tumayo ka at huwag lumampas sa linya." Oo, 10,000 sundalo sa pangunguna ni Aaron Dole ang sumigaw sa sandaling ito. Nang makita ito, galit na sinabi ni Windsor, "Klaus Motley, ikaw ang magiging pinakamalaking makasalanan sa lahat ng panahon. Kakausapin ko ngayon ang Imperial Preceptor." Pagkasabi nun, tumalikod na si Windsor at aalis na sana. Gayunpaman, sinabi ni Klaus, "Tigilan ng mabuti ang Dragon King." Clatter! Isang tropa ng mga sundalo na armado ng mga machine gun ang hamarang sa daanan ni Windsor. "Klaus, anong ginagawa mo?" Galit na galit si Windsor habang nakatalikod at umuungal. Sabi ni Klaus, "Dragon King, well, kalahating oras lang ang kailangan ko. Pagkatapos nito, hahayaan na kitang umalis. Sa oras na iyon, kahit anong gawin mo, hindi kita titigilan. Ngayon, kalahating oras lang ang kailangan ko. Kung may mangyari man, tatanggapin ko lahat ng kahihinatnan. Kaya mo ba silang marinig? Para sa kapakanan ng mga taong iyon sa loob, inilalagay mo ang kapalaran ng lahat ng sangkatauhan sa taya." Galit na sabi ni Windsor. Hindi siya pinansin ni Klaus, tinitigan niyang mabuti ang Mystic Cave, at sinabi sa kanyang puso, "Firelip, kalahating oras lang ang bibilhin ko sa iyo." Sa sandaling ito, sa gilid ni Philip, patuloy silang tumatakbo patungo sa labasan. Sa daan, maraming mga kakaibang nilalang ang tumatakbo para sa kanilang buhay. Nagkaroon din ng maliliit na away pero walang major na nangyari. Makalipas ang 10 minuto, nakarating na sila sa exit. Nagkataon namang magkasabay na dumating ang barkada ni Samuel at ang isa pang grupo. Walang pag-aalinlangan, tumingin ang 3 grupo sa labasan at tumakbo. Matapos dumaan sa labasan, ang mundo sa harap ng mga mata ni Philip ay nagbago ng husto. Ito ay isang malabo na itim na espasyo sa harap nila at nabasag na lupa sa ilalim ng kanilang mga paa.
Nasuspine sila sa ere. Sa paligid, may mga basag-basag na lupa at lumilipad na mga meteorite. Ang mas nakakatakot, ang mga meteorite ay nakagapos sa tanikala. Isang matayog na altar ang nakatayo sa harap nila na may kulay puting jade na bagay sa itaas. Ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Kabanata 2956. Boom! Halos kaagad, lahat ay sumugod dito. Dumating din sila sa suntok. Dagendong. Isang malaking oso ang lumitaw sa likuran ng isang tao mula sa isang grupo, na lumakad ng patayo, nagbuka ng mga braso nito, at sinampal si Samuel at ang kanyang mga tao. Swish! Ang paa ng itim na oso ay gumawa ng ilang matalim na gasgas sa kawalan na naglalaman ng isang mabangis at nakakatakot na aura. Malamig na sumengot si Hugh at sumigaw, basura. How dare you attack me? Pagkatapos magsalita, sumuntok siya ng may napakalaking energy pressure. Dumagundong. Ang dambuhalang itim na oso ay napabuga ng suntok na iyon, nabagsak sa isang piraso ng basag na lupa, at nagpalipad ng graba. Sa kabilang banda, dumiretso si Samuel sa matayog na altar na walang pakialam sa mundo. Gayunpaman, ang pinuno ng kabilang grupo, na nakasuot ng malapad na itim na damit na nakatekip ang mukha, ay hinampes ng palad si Samuel. Ang palad na ito ay nagdala ng isang kamangha-manghang kapangyarihan. Ang pinakamataas na lakas ng labanan ng ikapitong zone. Tumaas ang kilay ni Samuel, tumalikod upang maiwasan ang pag-atake, at sabay suntok. Boom! Dalawang kamao ang nagbanggaan at isang nakasisilaw na enerhiyang bagyo na puno ng pressure ang sumabog. Ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay kumalat sa paligid at naging sanhi ng pagyanig at pagkalansing ng mga kalapit na meteorite na nasuspine at nakalink ng mga tanikala. Swoosh! Nagtaas ng kamay ang lalaking nakamaskara at hinawakan ang dalawang pinakamalapit na meteorite. Isang malaking puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa kanyang mga palad habang hinihila niya ang dalawang meteorite na halos kasing laki ng isang tao. Pagkatapos, ipinadala niya ang dalawang meteorite na lumilipad kay Samuel, na malapit ng tumuntong sa puting jade steps. Kumunat ang noo ni Samuel, tumalon para umiwas, at sabay na sinipa ang dalawang meteorite. Pagkatapos, galit niyang sinabi, kaibigan, bakit mo ako pinipigilan? Sinabi ng lalaking nakamaskara na may malungkot na mga mata sa mababang boses na parang hayop, ginagawa ko lang ang makakaya ko. Pagkatapos nito, sumugod siya at muling nakipag-away kay Samuel. Isang nakakatakot na enerhiyang bagyo ang sumabog sa pagitan nilang dalawa. Nang makita ito, agad na sumugod si Philip at ang iba pa. Tigilan mo sila. Galit na sigaw agad ni Hugh, at mabilis ding sinugod ng mga nasa likod niya si Philip at ang kanyang barkada. Kasabay nito, sinalakay din ng kabilang grupo si Philip at ang kanyang barkada. Sa isang iglap, isang marahas na santukan ang sumiklab. Ang tatlong grupo ay mahigpit na lumaban sa ilalim ng lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Buzz! Isang malakas na hiyawan ang nagmula sa likuran. Kumunat ang noo ni Philip at tumalikod. Sa kanyang likuran, may nakita siyang isang kamay na naging puting talim na sinusubukang saksakin siya sa likod ng kanyang puso. Ngumisi si Hugh at sumigaw, go to hell. Kumunat ang noo ni Philip at mabilis na umatras. Sabay taas ng kamao niya sabay suntok. Boom! Nagbanggaan ang kamao at talim, at sumabog ang isang nakakatakot na alon. Naghiwalay ang dalawa pagkatapos ng isang tamaan. Tinitigan ni Hugh si Philip na may nakakatakot na ngiti at sinabing, mayroon kang ilang mga kasanayan, ngunit hindi ka pa rin makakapantay sa akin. Tumawa si Philip at sinabing, sa tingin mo ba ay matatalo mo ako? Si Hugh ay hindi nagmamadaling naglabas ng isang maliit na bote ng asol na likido mula sa kanyang bulsa at ininom ito bago sinabing, matatalo na kita. Kabanata 2957. Ang mga nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay biglang sumabog mula sa katawan ni Hugh habang ang itim na enerhiya ay lumundag, na mabilis na bumabalot sa kanyang katawan bago tumago sa loob. Sa isang iglap, ang mga mata ni Hugh ay naging itim, at ang mga itim na linya ay lumitaw sa kanyang leeg na parang marka ng demonyo. Kasabay nito, umungal siya, at isang itim na figure na 7 o 8 metro ang taas ay biglang lumitaw sa kanyang likuran. Ang matipunong figurang ito ay may dalawang sungay sa ulo. Nakasuot ito ng mabibigat na baluti at parang ang demonyo mismo. Ang nakakatakot na enerhiya ay lumundag sa kabuuan nito. Sa pagmamasid mula sa malayo, nakita ni Lord Ludo ang pagbabagong ito kay Hugh at sumigaw, Philip, mag-ingat ka. Isa itong halimaw na dulot ng droga. Isang halimaw na dulot ng droga. Kumunat ang noo ni Philip. Biglang, isang surge of energy pressure ang lumapit sa kanya. Sumuntok si Hugh, at ganoon din ang ginawa ng malaking anino sa likod niya. Ang buong katawan nito ay lumundag ng itim na malademonyong enerhiya na sinamahan ng mababang dagendong. Mabilis na umiwas si Philip at naghagis ng suntok na naging fire chimera. Boom!
Dalawang kamao ang nagbanggaan sa isang pagsabog na tumama sa lahat ng direksyon. Ang lakas ng ikapitong zone. Kumunat ang noo ni Philip. Hindi niya inaasahan na maabot ni Hugh ang lakas ng ikapitong zona sa isang gamot lamang. Habang nakatulala pa rin si Philip, sumugod si Hugh. Ang anino sa likod niya ay naging nakakatakot na devilish energy na nagngangalit. Dagindong. Ang anino ay umungal, at ang itim na sumisikat na enerhiya ay naging isang malaking espada na tumama kay Philip. Pumunta ka sa impyerno. Napaungol si Hugh. Nang makita ito, nabuo ni Philip ang isang bilog gamit ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Isang puting lightsaber na tumigas mula sa hangin ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang lightsaber ay tumunog at mabilis na umikot. Patayin. Philip ay puno ng fighting layunin at roared galit. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nilaslas ang anino na nagwawala ng espada. Buzz! Mahigit isang dosenang lightsabers ang biglang tumusok sa anino at tumago sa katawan nito, na pinutol ang mga tanikala ng ilang meteorite sa likod ni Hugh. Gayunpaman, ang pag-atake ng espada ng Diablo ay nagpatuloy ng walang tigil, at ang anino ay hindi naapektuhan kahit kaunti. Kumunat ang noo ni Philip, at naabot na siya ng espada ng Diablo bago pa siya makapag-react. Boom! Ang piraso ng basag na lupa kung saan nakatayo si Philip ay pinasabog ng espada ng Diablo sa mga guho. Sa gitna ng mga durog na bato, pinalipad din si Philip sa pamamagitan ng kapangyarihan ng espada ng Diablo. Sabik na sabik si Lord Ludo at gustong sumugod. Gayunpaman, hinawakan siya ng 17 at sinabing, malalagay mo lang ang batang patriarka sa gulo kung pupunta ka ngayon. Hahaha. Sa isang malakas na tawa, tinitigan ni Hugh ang mga guho at hinimok ang anino sa kanyang likuran na habulin si Philip habang siya ay lumipad palabas. Si Philip ay naglaslas gamit ang kanyang lightsaber at naghagis ng ilang suntok sa anino. Gayunpaman, ang anino na iyon ay tila hindi magagapi at hindi napinsala sa mga pag-atake ni Philip. Si Hugh ang pangunahing katawan. Matatalo mo lang ang anino sa pamamagitan ng paghampas sa kanya. Matagal na nag-alinlangan si Lord Ludo bago sumigaw. Nang marinig iyon, napalingon si Hugh sa kanyang ulo, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit. Sumigaw siya, Layla Nolan, pinagtaksilan mo ang korte ng langit. Sa sinabi nito, ang anino sa likod niya ay bumulaga kay Layla at sa iba pa. Lumakas ang slash na ito ng napakalakas na devilish energy. 17 ay humakbang pasulong at pinakawalan ang kanyang lakas upang labanan ang suntok na ito. Gayunpaman. Boom! 17 ay pinalipad sa pamamagitan ng laslas na iyon, dumura ng ilang subo ng dugo at gumulong sa lupa. Sa isang iglap ay tumayo na si Hugh sa harapan ni Layla. Itinaas niya ang kanyang kamay, hinawakan ang maselang leeg ni Layla, at sumigaw, Taksil, mamatay ka. Kabanata 2958. Si Layla ay sinakal ni Hugh at bumangon sa lupa. Nahihirapan siyang huminga at patuloy na sinasampal ang mga braso ni Hugh. Si Hugh ay ngumiti ng nakakatakot, at ang kanyang mga braso ay natatakpan ng mga itim na linya. Sa maalab na tingin sa kanyang mukha, siya ay nagsagawa ng puwersa sa kanyang mga kamay. Bang! Biglang, isang Chimera fist ang humampas sa mukha ni Hugh at pinadala siya at ang malaking anino na lumipad daan-daang metro ang layo bago bumagsak sa isang piraso ng basag na lupa. Sinalo ni Philip si Layla habang nahulog siya at nag-aalalang nagtanong, ayos ka lang ba? Ilang beses na umubo si Layla, umiling, at sinabing, okay lang ako. Binitawan ni Philip si Layla at sinulyapan ang 17, na pinaalis na. Itinaas niya ang kanyang kamay, ang kanyang braso ay naging isang nagninangas na braso ng Chimera na humila ng 17 mula sa mga guho. Tulungan mo akong alagaan siya, sabi ni Philip kay Layla. Tapos, bumangon na siya. Ang kanyang mga mata ay naging pula, at isang pulang nag-aalab na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang nag-aalab na aura na ito ay biglang nagngangalit at tumindi. Sa isang iglap, lumitaw ang isang humanoid fire Chimera sa likod ni Philip. Tama iyon. Isang matinding pagbabago ang nangyari sa anyo ng Fire Chimera. Ito ay hindi na isang anyo ng hayop kundi isang anyo ng tao. Napakalaki nito na may ulo ng Chimera, katawan ng tao, at buntot. Ang hugis tao na apoy na Chimera na ito na may nakapapasong apoy sa buong katawan nito ay umungal sa anino at nagbuga ng apoy. Sinuntok ni Philip. Boom! Ang suntok ni Philip ay naglalaman ng napakalakas na pressure na para bang sinisira ang mundo. Ang hugis tao na apoy na Chimera sa likod niya ay sumuntok din sa anino ng nakakapasong apoy na parang kometa na tumatama sa lupa. Boom! Ang naglalagablab na kamao ay bumangga sa kamao ng Diablo at isang marahas na enerhiyang bagyo ang sumabog. Boom! Isang nakadurog na sonic boom na may dalawang kamao habang ang gitna ay sumabog sa isang bola ng pula at itim na liwanag, na mabilis na gumalaw palabas at nagpapaliwanag sa paligid. Ang 7 o 8 metrong taas na humanoid fire Chimera ay nakipaglaban sa anino sa isang iglap.
Sinalakay ng dalawa ang isa't isa ng may malupit na puwersa at suntok sa hangin. Sa lupa, nakakulong din si Philip sa isang matinding labanan kay Hyo. Ang mga mahabang espada at kamao ay nasa lahat ng dako. Sinira ng nakakagulat na labanan na ito ang mga alituntunin ng enerhiya sa buong kalawakan. Sa kabilang banda, nakikipag-away din si Samuel Wood sa lalaking nakamaskara. Sa kabutihang palad, sila ay medyo malayo, at ang pagbabago-bago ng kanilang labanan ay hindi umabot sa lugar na ito. Kung hindi, ang labanan sa pagitan ni Samuel at ng lalaking nakamaskara ay sapat na upang lumunin ang lugar na ito. Damn it, sino ka? Habang nagpapatuloy ang laban, galit na tanong ni Samuel. Hindi mo na kailangang malaman iyon. Ngayon, ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay akin na. Sumigaw ang lalaking nakamaskara sa mahinang boses, at isang malaking chimpanzee ang lumitaw sa likuran niya. Ang chimpanzee ay umungol sa langit na parang si King Kong at sinuntok si Samuel ng galit. Napilitang umatras si Samuel ngunit lumalaban din siya paminsan-minsan. Habang ang lahat ay nakakulong sa isang matinding labanan, ang lihim na kayamanan na may puting jade na kinang sa matayog na altar ay biglang kuminang na may malambot na puting liwanag. Ang puting liwanag na ito ay mabilis na nagpakalma sa larangan ng digmaan. Kabanata 2959. Ang nagngangalit na presyon ng enerhiya na tumaas sa lahat ay nawala sa sandaling ito. Nagulat ang lahat at napatingin sa altar. Napakakapangyarihan ng lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Hawakan mo. Galit na umungol si Samuel, at ang mga tao ng langit na hukuman ay mabilis na sumugod sa altar. Hindi na rin mahuli, ang kabilang grupo ay sumugod din para dito. Tara na, sabi ni Fennel. Pinigilan ni Philip si Fennel at nakasimangot na sinabi, teka lang, hindi ko mapigilan ang pakiramdam na may mali. Natigilan sila at pinagmamasdan mula sa malayo habang ang iba ay nakikipaglaban sa mga hagdan patungo sa altar. Ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay muling nagsindi ng malambot na puting liwanag. Sa isang iglap, ang mga taong nag-aaway sa hagdan ay pinalipad. Ang enerhiya at kapangyarihan ng mga panuntunan sa kanilang mga katawan ay nabawasan sa zero. Natigilan ang lahat at nagtataka silang napatingin sa isa't isa. Sa sandaling ito, sila ay tulad ng mga ordinaryong tao na walang anumang lakas at kapangyarihan ng mga patakaran sa kanilang mga katawan. Kumunat ang noo ni Philip at sinubukan ito ng kanyang mga kamay. Sa katunayan, walang pagbabago sa enerhiya. Ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay maaaring talagang hadlangan ng ating kapangyarihan. Humakbang si Samuel, tumingin sa lihim na kayamanan sa altar, at nakasimangot na sinabi. Malamig na sumangot ang lalaking nakamaskara at sinabing, ngayon, bahala na tayo sa kakayahan natin. Pagkatapos noon ay mabilis na umakyat sa hagdan ang lalaking nakamaskara. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang hakbang, ang lalaking nakamaskara ay nagsimulang magpumiglas at pawis na pawis. Nanginginig na siya. Anong nangyayari? Hindi ako makaakyat. Natatakot na sabi ng lalaking nakamaskara. Kahit anong pilit niya, hindi na siya makahakbang. Pinilit niyang humakbang muli, ngunit sa isang putok, isang kakaibang puwersa ang nagpasabog sa lalaking nakamaskara. Gamulong siya sa lupa at dumura ng isang subaw ng dugo, puno ng takot ang kanyang mukha. Lumapit si Samuel at nakangising sinabi, kaibigan, mamamatay ka kung pipilitin mong umakyat. Malamig na sumangot ang lalaking nakamaskara at tumayo mula sa lupa. Tumangala siya sa lihim na kayamanan ng sinaunang pantas sa altar at sinabing, titingnan lang ba natin ang lihim na kayamanan ng walang paraan para kunin ito. Nagdilim ang mukha ni Samuel, at naglabas siya ng isang puting jade pendant mula sa kanyang bulsa, na nagniningning ng malambot na kinang na katulad ng sa altar. Naglakad siya patungo sa altar gamit ang jade pendant. Damn it, mayroon ka talagang ipinamana sa mga sinaunang pantas. Galit na sigaw ng lalaking nakamaskara. Malinaw, ang bagay na hawak ni Samuel ay isang bagay na ipinasa ng partikular na sinaunang pantas na ito, na nagradiated ng parehong aura. Hindi ito napigilan ng sikretong kayamanan sa altar. Ano ang dapat nating gawin? Kung makuha ng Heavenly Court ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas, lahat ng ating pagsisikap ay mawawalan ng kabuluhan. Nag-aalalang sabi ni Fennel. Kumunat ang noo ni Philip at biglang naglabas ng black and gold token sa bulsa. Token ni Emperor Kai. Sa sandaling kinuha ni Philip ang token na ito, isang malawak at marilag na aura ang lumabas. Ito ay isang aura ng isang hari na minamalas ang mga tao ng may pagmamalaki. Nagmula ito sa token at ibinalot kay Philip. Sa sandaling iyon, ang lahat ng tao sa paligid ay hindi maiwasang nais na sambahin si Philip. Gamit ang token, naglakad si Philip sa hagdan. Ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay patuloy na naglalabas ng puting liwanag at sinubukang labanan ang token ni Emperor Kai. Gayunpaman, ang isa ay isang sinaunang pantas habang ang isa ay isang emperador na may mahusay na mga nagawa.
Ang karmic na estado ng dalawa ay nasa parehong antas. Kaya, maaaring gamitin ni Philip ang imperial na kapangyarihan ng token ni Emperor Kai upang huwag pansinin ang malambot na liwanag na ibinubuga ng lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Nang makita ni Samuel si Philip na papalapit, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa token habang malamig niyang sinabi, "Token ni Emperor Kai." Kabanata 2960 po. Paano makukuha ni Philip ang token ni Emperor Kai? Ito ay isang napakahalagang kayamanan. Nabalitaan na si Emperor Kai ay nag-iwan ng 3 token, ngunit lahat sila ay nawala. Ngayon, talagang may hawak si Philip sa kamay niya. Ito ay surreal. Ang mga token ni Emperor Kai ay naitala sa panloob na database ng Heavenly Court. Ayon sa alamat, ang material na ginamit sa paggawa ng mga token ay nagmula sa labas ng mundong ito. Sila ay huwad mula sa isang meteorite na may kahangahangang magnetic field. Ang magnetic field na ito ay maaaring makagambala sa mga tuntunin ng oras at espasyo, at kahit na makaapekto sa ilan sa mga kapangyarihan ng mga tuntunin ng mundong ito. Tiningnan ni Samuel ang token na nasa kamay ni Philip na nakakunot noo at nahulog sa malalim na pagmumuni-muni. Totoo na ang token ay gawa sa mahahalagang materyales na maaaring makaapekto sa mga tuntunin ng oras at espasyo. Ang higit na mahalaga ay ang sekretong nakatago sa likod ng token na ito. Nabalitaan na ang taong may token lamang ang maaaring pumasok sa palasyo ni Emperor Kai at makuha ang kanyang lihim na kayamanan at mana. Nang makita si Philip na naglalakad na may dalang token, nagulat si Samuel at nakangising sinabi, "Hindi ko inaasahan na isa sa 3 token na naiwan ni Emperor Kai sa mundong ito ay nasa iyong mga kamay, Young Patriarch Clark." Kumunat ang noo ni Philip at nalaman ang ilang sikreto na hindi niya alam sa sinabi ni Samuel. Ngumiti siya at sinabing, "Mukhang interesado ka sa token na ito." Sabi ni Samuel, "Syempre, at hindi lang ako. Kung alam ng mga tao sa mundo na hawak mo ang token ni Emperor Kai, hahanapin ka nila. Natatakot ako na hindi mo mapoprotektahan ng mag-isa ang sikreto sa likod ng token na ito. Bakit hindi mo pangalanan ang isang presyo at hayaan mo akong magkaroon nito sa halip?" Sa wakas ay isiniwalat ng matandang Zorro ang kanyang tunay na kulay. Ngumiti si Philip at sinabing, paumanhin, ngunit hindi ibinebenta ang token na ito. Sa sinabi nito, nilampasan ni Philip si Samuel at naglakad paakyat. Naglakad si Samuel sa tabi ni Philip nang hindi nagmamadali at sinabing, "Young Patriarch Clark, ang token ni Emperor Kai ay nagsasangkot ng napakaraming sikreto at puwersa. Ito ay hindi isang bagay na ikaw o ang pamilya Clark ay maaaring hawakan. Tanging ang Heavenly Court lang ang makakatagal sa pressure ng mga puwersang ito sa mundong ito. Sa iyong mga kamay, ang token na ito ay magdadala lamang ng mga sakuna at kasawian. Naniniwala akong ayaw mong may mangyari sa mga tao sa paligid mo, di ba?" Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Philip at napatigil siya sa paglalakad. Malungkot ang mukha, tumingin siya kay Samuel sa tabi niya. Ang kabilang partido ay nanatiling nakangiti, ngunit ang kanyang mukha ay nilalamig. Kung ang isang token ay talagang maaaring magdulot ng bagyo, gusto kong makita kung sino ang interesado dito. Pagkatapos noon, kumakbang si Philip at tumayo sa altar. Isang trigram na altar ang nakatayo sa harapan niya na may puting jade box sa itaas, na kumikinang sa bahagyang puting liwanag. Ang puting jade box na ito ay mukhang napakapambihira, na may dalang nakakapreskong pahiwatig ng lamig. Ito dapat ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Hindi ko inaasahan na maiiwan ito sa espasyong ito. Tiningnan ni Samuel ang mga tao sa ibaba at ang paligid. Sinabi niya, ito ay dapat na isang kahaliling espasyo na nilikha ng sinaunang pantas sa kanyang pag-unawa sa mga patakaran ng espasyo. Hindi pinansin ni Philip si Samuel at nanatiling nakatingin sa puting jade box sa altar. Tila may kakaibang anyo ng buhay sa loob ng kahon na parang maliit na surot. Ang mga pagsabog ng malambot na puting liwanag ay ibinubuga ng anyo ng buhay sa puting jade box. Hahawakan na sana ito ni Philip nang pigilan siya ni Samuel at sinabing, "Young Patriarch Clark, ito ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Sa tingin mo ba ay maaari mong kunin ito para sa iyong sarili nang hindi nakikinig sa Heavenly Court?" Malamig na tiningnan ni Philip si Samuel, umatras ng 2 hakbang, gumawa ng nakakaanyaya na kilos, at sinabing, "Pagkatapos mo, kung gayon." Natigilan si Samuel at medyo nataranta. Hindi niya maisip ang layunin ni Philip sa paggawa nito. Natakot ba si Philip sa kapangyarihan ng Heavenly Court, kaya nagpa siyang sumuko? Nang walang alinlangan, humakbang si Samuel at inabot ang puting jade box. Gayunpaman, zap! Parang nakuryente, tumalbog si Samuel. Ano? Kabanata 2961. Saglit na natigilan si Samuel bago siya tumingin sa puting jade box na may takot. Pinipigilan ang bagay na iyon sa loob. Ngumisi si Philip. Matagal na niyang alam ang tungkol dito dahil simula nang tumayo siya sa altar.
Ang gintong marka sa kanyang braso ay nagpapakain sa kanya ng isang mensahe ng babala. Ang bagay na nakapaloob sa puting jade box ay tiyak na isang pag-iral na nagpangamba sa maharlikang halimaw sa kanyang braso. Upang maging tumpak, ito ay isang tunggalian. Ito ay isang anyo ng buhay na may kaparehong pag-iral ng White Marsh Royalty. Sa madaling salita, isa pang royalty ng kabilang baybayin ang tinatakan sa kahon na ito. Sa makatuwid, ang marka sa kanyang braso ay patuloy na nagpapakain kay Philip ng senyales ng panganib. Nakatingin lang silang dalawa sa puting jade box, sa kawalan. Pagkaraan ng ilang sandali, inabot ni Philip ang braso na may gintong marka at kinuha ang puting jade box. Sa isang iglap, nasilaw ang gintong marka sa braso ni Philip. Isang napakalakas na aura ang lumitaw sa kalawakan. Napakalaki ng aura na bumagsak mula sa langit kaya hindi maiwasan ng lahat na sambahin ito. Dumagundong. Nagsimulang manginig ang buong espasyo. Nagsimulang gumuho ang basag na lupa, at lumipad ang graba. Basag. Nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa espasyo na tila babagsak ito anumang minuto. Buzz! Isang nakakatakot na gintong alon ang bumulwak mula sa braso ni Philip. Isang malaking maharlikang hayop na nababalot ng gintong liwanag ang biglang lumitaw sa likod ni Philip. Iyon ay ang maharlikang pamilya ng White Marsh. Ang buong katawan nito ay ginto at naglalabas ng maringal na marangal na aura. Kasabay nito, ang anyo ng buhay sa puting jade box ay kumikinang din ng puting liwanag na lumalaban sa ginintoang airwave. Ang anyo ng buhay sa puting jade box ay biglang lumutang, nahugis puting ahas. Biglang lumaki ang maliit na bagay na ito at naging puting ahas na may haba na 100 metro. Ang malaking ahas na ito ay nagbukas ng kanyang mga panga sa isang dagandong at pinabilis ang pagbagsak ng espasyong ito. Ang ahas ay parang dragon ngunit may ulo ng isang ahas na walang mga paa. Natatakpan ito ng puting kaliskis at may 2 pakpak sa likod. Ang mas nakakatakot, ang ahas ay may 3 ulo. Isang 3 ulong lumilipad na serpiente. Sa sandaling makita niya ang ahas, napagtanto ni Philip na dapat din itong isang maharlikang nilalang sa kabilang baybayin. Ito ay dapat na isang napakalakas na pag-iral upang matrigger ang ginintoang imprint sa kanyang braso tulad nito. Nagulat din si Samuel sa eksenang nasa harapan niya at napasigaw, Royal White Marsh and Royal Flying Serpent. Mayroon ka talagang marka ng Royal White Marsh sa iyong katawan. Isa itong maharlikang hayop sa kabilang pampang. Paano ka magkakaroon nito? Imposible, talagang imposible. Labis na nabalisa si Samuel. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang buong espasyo ay nagsimulang gumuho. Bago makapag-isip si Philip, kinuha niya ang puting jade box at ginamit ang kapangyarihan ng White Marsh para labagin ang mga patakaran at kapangyarihan ng lugar na ito. Pinakawalan niya ang kapangyarihan, lumusob, sinunggaban si Layla at ang iba pa, at sumigaw, "Tara na!" Nag-react agad si Samuel at galit na sumigaw, pagkatapos nila. Kinuha nila ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Kabanata 2962. Agad namang humabol si Samuel at ang kabilang grupo. Pagkaalis ng lihim na kayamanan sa altar, nawala ang dating restriction effect, kaya nabawi ng lahat ang kanilang lakas. Sa isang iglap, iba't ibang enerhiyang bagyo at pag-atake ang sumabog kay Philip. Ang itim na oso ay umungal. Hinampas ng chimpanzee ang langit. Namilipit ang anino ng dyablo. Ang espasyo ay sinira ng napakalaking enerhiya at kapangyarihan ng mga panuntunan. Si Philip at ang iba ay tumakbo ngunit mabilis na nahulog sa bagyong ito ng enerhiya. Boom! Ang malaking chimpanzee at itim na oso ay sumuntok kay Philip ng nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya na sapat upang sirain ang mundo. Ang bilis na ni Philip sa bilis ng tunog, ngunit hindi pa rin siya makatakas. Kinailangan niyang tumalikod at humarap gamit ang ilang Chimera Fists. Gayunpaman, boom! Hindi nakayanan ni Philip ang nakakatakot na pag-atake ng dalawang ito. Bukod dito, sa malademonyong larangan ng enerhiya sa hindi kalayuan, sinalakay din nina Samuel at Hugh si Philip. Isang tao laban sa 4 na powerhouse ng ika-7 sona ay tiyak na mamamatay. Nag-aalalang sigaw ni Lord Ludo, "Philip, itapon mo ang lihim na kayamanan. Hindi mo sila matatalo." Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Philip. Pinakilos niya ang enerhiya at ang kapangyarihan ng mga tuntunin sa kanyang buong katawan. Isang platinum na espada ng pagiging hari ang lumitaw sa kalangitan. Ang 5 kulay na pinagmumula ng paghahari ay patuloy na umiikot at sa wakas ay naging pula. Boom! Sa isang iglap, ang walang katapusang nagngangalit na pulang enerhiya ay lumabas mula kay Philip at ang kanyang buong katawan ay tila natabunan ng apoy. Ang malaking hugis tao na Fire Chimera sa likod niya ay umungal at sumuntok. Dumagundong. Nayanig ang mundo. Ang malawak na enerhiya ay kumakalat na parang mga alon. Sa energy storm na ito, pinalipad din ang isang tao.
Galit na umungol ang lalaking nakamaskara, bata, iwanan mo ang sekretong kayamanan kung hindi papatayin kita ngayon. Si Samuel ay nagpusada sa ere sa sandaling ito. Malamig ang kanyang mukha, at galit na sumigaw, ibigay mo ang lihim na kayamanan. Kung hindi, labag sa kalooban ko ang magagawa ko. Sa isang iglap, ang dalawang powerhouse sa tuktok ng ikapitong sona, si Hugh, isa pang tao sa unang bahagi ng ikapitong sona, at ang natitirang 7 o 8 tao sa ika-6 na sona ay nakatayo sa harap ni Philip. Si Philip ay pinalipad sa pamamagitan ng kanilang pinagsamang pag-atake. Pinatatag niya ang sarili. Ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang katawan ay umaalon sa napakalaking layunin ng pakikipaglaban. Isinilid niya ang lihim na kayamanan sa kanyang jacket at nakangising sinabi, halika at kunin mo ito kung kaya mo. How dare you? Binata, nililigawan mo si kamatayan. Boom! Sa isang iglap, nagsanib puwersa ang mga taong ito at muling umatake. Ang humanoid fire chimera sa likod ni Philip ay sunod-sunod na naghagis ng chimera sa kanila. Gayunpaman, ang mga pag-atake ay agad na kumalat. Isang malademonyong anino ang umungal na galit at hinaampas si Philip gamit ang isang malaking espada. Itinaas ni Philip ang kanyang kamay at sinalubong ang pag-atake gamit ang isang nagninangas na chimera sword na lumitaw sa kanyang kamay. Kabanata 2963. Klang! Ang langit ay yumanig, nag-aapoy ang apoy, at ang malademonyong enerhiya ay lumundag. Nang bumangga ang chimera sword sa espada ng Diablo, sumabog ang isang malaking enerhiyang bagyo at nabuo ang isang bilog ng mga ripple ng enerhiya na tumangay sa kalawakan ng malakas. Ang nakakatakot na enerhiyang ripple na ito ay nagpabilis din sa pagbagsak ng espasyong ito. Ang mga bitek ay lumitaw ng sunod-sunod, at ang espasyo ay nagsimulang gumuho sa mga fragment. Pinangunahan ni Fennel ang iba. Nag-aaway sila habang umaatres at patuloy na naghahanap ng paraan. Diyan ang labasan. Mabilis. Natagpuan ni Fennel ang labasan at galit na lumaki. Mabilis na tumakbo ang lahat. Ayaw umalis ni Lord Ludo. Bumalik ang tingin niya kay Philip na nakakulong sa pakikipag-away sa maraming tao at sumigaw, hindi ako makakaalis. Nandyan pa rin siya. Sumulyap si Fennel kay Philip na nahuli sa away doon at may bahid ng panlalamig sa mga mata, we can't stay here. Kakalad ka rin lang natin siya pababa. Go! Sa sinabi nito, hinawakan ni Fennel si Lord Ludo at inihagi sa labasan. Kasabay nito, ang pulang dragon na halberd sa kanyang kamay ay naging isang pulang dragon at tumawid sa mga taong palihim na papasok sa likuran. Dumagundong. Nakipag-away si Fennel sa mga taong ito at sinigawan ang 17 at ang iba pa, go! Ilabas mo sila! Malakas na tumango si 17, tumingin sa direksyon ni Philip, hinawakan si Lord Ludo, at tumakbo palabas. Sa panig ni Philip, siya ay nahuli sa labanan at mabilis na nahulog sa isang dahado. Laban sa dalawang powerhouse sa rurok ng ikapitong sona at dalawa sa unang bahagi ng ikapitong sona, si Philip ay maaari lamang lumaban at tumakas. Mabilis at agresibo ang mga pag-atake ng kabilang partido. Bata, ibigay mo ang sekretong kayamanan, kung hindi, kukunin ko ito pagkatapos kitang patayin. Ang lalaking nakamaskara ay lumundag sa nakakatakot na energy pressure. Ang anino ng malaking chimpanzee sa likod niya ay naghagis ng suntok na puno ng nakakatakot na energy pressure. Passive na depensa ni Philip at itinaas ang mga kamay para bumuo ng flame barrier sa harapan niya. Boom! Tumama ang suntok ng chimpanzee sa flame barrier. Isa pang boom. Bumagsak ang harang, at sinabog si Philip daan-daang metro ang layo ng napakalaking puwersa. Puff! Lumuwa siya ng isang subo ng dugo, at tumindi ang galit na apoy sa kanyang mga mata. Wala kang laban sa amin. Hindi ko gustong pumatay ng isang kabataang talento ng tao dito, kaya ibigay mo ang lihim na kayamanan at ililigtas ko ang iyong buhay. Seryosong sigaw ng lalaking nakamaskara. Obviously, ayaw niyang patayin si Philip. Lahat ng mga kabataang talento ay mahalaga. Gayunpaman, iba ang iniisip ni Samuel. Ang anino ng Diablo sa likuran niya ay mas malakas kaysa kay Hugh at mas makatotohanan, tulad ng isang sinaunang mandirigmang nakasuot ng sandata. Ang anino ay naglaslas gamit ang espada sa kamay, gustong patayin si Philip sa isang suntok. Ito ay isang pag-atake mula sa isang powerhouse sa tuktok ng ikapitong zone. Ang kapangyarihan ay nakakabigla. Sa pag-ataking ito, na-double ang epekto ng pagbagsak ng espasyong ito. Dumagundong. Ang espada ng malaking Diablo ay bumagsak kay Philip na may nagngangalit na malademonyong enerhiya. Pinakilos ni Philip ang lakas at kapangyarihan ng mga tuntunin sa kanyang buong katawan. Isang pilak na marka ng ahas ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay, at ang nagninangas na espadang chimera sa kanyang kamay ay patuloy na umuugong. Itinaas niya ang chimera sword at ikinawit sa harap ng kanyang dibdib. Pinaandar niya ang espada at pinalaki ito ng ilang beses.
Hinawakan ng hugis tao na apoy na Chimera ang espada at nilasla sa isang bahid ng pula. Buzz! Ang mundo ay nanginig. Muling bumangga ang espada ng Chimera sa espada ng Diablo. Sa pagkakataong ito, isang nakakagulat at nakakatakot na presyon ng enerhiya ang kumalat sa buong paligid. Basag! Ang kalahati ng espasyo ay gumuho. Hindi nakayanan ni Philip ang suntok na ito at pinalipad ng daan-daang metro ang layo. Hindi inaasahan ni Samuel na may ganoong kalalim na pag-unawa si Philip sa mga alituntunin ng espada habang siya ay napaatras ng ilang hakbang. Nakikita ko, sa kanya nagmula ang mga alituntunin ng iyong pagiging espada. Sayang naman. Kung tatanggi ka pa ring magsisi, mapaparusahan lang kita sa ngalan ng Heavenly Court. Malamig na sabi ni Samuel. Ang anino sa likod niya ay muling itinaas ang espada at naglaslas ng 4 o 5 sunod-sunod na beses. Kabanata 2964. Ang napakaraming 4 o 5 sword slashes ay dumiretso kay Philip. Ang gayong malakas na pag-atake ay hindi kayang labanan ni Philip. Mabilis siyang umatras at pinakilos ang lakas ng kanyang buong katawan. Hinarang ng hugis tao na Fire Chimera sa likod niya ang pag-atake gamit ang Chimera sword sa kamay nito. Kling! Klang! Sa ilang magkakasunod na suntok, si Philip ay nilamon ng napakapangit na itim na demonyong enerhiya. Ang suntok na ito ay tila sapat na para hatiin ang espasyong ito. Boom! Pinalipad si Philip, puno ng dugo ang katawan. Nagtamo din ng ilang sugat ang Fire Chimera sa likod niya, at ang Chimera sword sa kanyang kamay ay pumutok din sa ilang lugar. Pinunasan niya ang dugong damaloy sa gilid ng bibig niya at halos hindi niya napigilan ang sarili. Na may matinding pakikipaglaban sa kanyang mga mata, galit niyang sinabi, muli. Sa isang dagandong, hindi umatras si Philip bagkos ay muling umatake. Itinaas niya ang kanyang kamay, at ganoon din ang ginawa ng hugis tao na Fire Chimera sa likod niya. Si Philip ay gumuhit ng isang bilog ng apoy na may 2 kamay sa harap niya, at ang hugis tao na apoy na Chimera ay umindayog ng isang bilog ng mga alon ng apoy sa kalangitan gamit ang espada ng Chimera. Siya ay umungal, at ang marka sa pagitan ng kanyang mga kilay ay kumikinang ng maliwanag. Ang Chimera sword ay nakabuo ng 12 ng mga espada ng maayos na magkasunod sa harap ni Philip, na nakatutok kay Samuel at sa iba pa. Sa himpapawid, 12 ng malalaking Chimera sword ang patuloy na umuugong ng mga heatwave. Ang lahat ng mga espada ay nagkakaisa. Galit na umungol si Philip, pagkatapos ay ang 12 ng mga espada ng Chimera sa langit ay buzz at sumakay kay Samuel at sa iba pa. Kasabay nito, sa likod ni Philip at ng malaking hugis tao na apoy na Chimera, 12 ng longsword na may mga alon ng apoy ang lumitaw at naging isang nagninangas na dragon na umuungal at tumangay kay Samuel at sa iba pa. Ito ang pinakamalakas na suntok ni Philip. Tumangala si Samuel sa pagkakabuo ng espada na hugis papalapit na nagninangas na dragon. Ikinumpas niya ang kanyang braso, at umungal ang anino sa kanyang likuran. Ang espada ng Diablo sa kamay nito ay lumaki ng ilang daang beses at hinampas ang nagninangas na dragon na may napakalaking demonyong enerhiya. Clatter! Binasag ng espada ng Diablo ang isang alon ng mga ilaw ng espada. Gayunpaman, nilamon din ng nagninangas na dragon ang espada ng Diablo at nilaslas ang anino ng Diablo. Boom! Sumabog ang isang bagyong enerhiyang nakakasira sa lupa. Isang malaking puwersa ng impact ang lumabas sa 2 bilang sentro. Tulad ng isang pagsabog ng nuclear, nilunod ng puwersa ang buong kalawakan. Muling bumagsak ang space barrier. Ang nakatatakot na enerhiya ay dumaan sa lahat na parang mapanirang bagyo. Sa energy storm na ito, ang nagngangalit na enerhiya ay ganap na nilamon ang anino at ang humanoid Fire Chimera. Matapos mawala ang lahat, si Philip ay napuno ng dugo at hinihingal na may dugong tumutulo mula sa magkabilang braso. Ang hugis tao na Fire Chimera sa likod niya ay nawala din ng isang buga. Sa kabilang banda, naputol ang anino ni Samuel at naputol din ang espada nito. May ilang sugat si Samuel sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga sugat ay hindi malala. May galit sa mukha, tinitigan niya ang mahinang si Philip at sinabing, talo ka. Ibigay mo ang lihim na kayamanan o kaya ay patayin ka. Si Philip ay natalo. Ang kanyang kasalukuyang estado ay hindi tugma para kay Samuel. Kabanata 2965. Inilagay ni Philip ang lahat ng kanyang lakas sa pag-atake ngayon, kasama ang pag-ikot ng kapangyarihan ng pagiging hari, bago niya mailabas ang kapangyarihan sa gitna ng ika-7 sona. Gayunpaman, hindi gaanong pinsala ang ginawa kay Samuel. Iyon ang aktwal na agwat sa pagitan ng mga kaharian. Ngumisi si Philip at sinabing, gusto mo ba ng lihim na kayamanan? Mangarap ka. Sa sinabi nito, tumalikod si Philip at tumakbo palayo. Siyempre, tatakbo siya kung hindi siya manalo. Hindi niya kayang hintayin na mamatay. Gusto mong tumakbo. Umungol si Samuel, at ang anino sa likuran niya ay humakbang pasulong upang sunggaban si Philip.
Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang layer na ito ng espasyo ay ganap na nabasag, at isang malaking kuko ang nahulog mula sa langit. Sa ilalim ng napakalaking kuko, ang anino ay nadurog na parang isang hindi gaanong mahalagang langgam. Puff! Dumura si Samuel ng isang bibig ng dugo at lumipad palabas. Natigilan ang lahat at napatitig sa langit. Ang malaking itim na kuko na may matigas na kaliskis ay pinigilan ang buong espasyo. Isang kuko na kasing laki ng buong espasyo. Hindi ka panipaniwala. Nakakagulat at nakakagulat. Ano iyon? Malamig na tanong ng lalaking nakamaskara. Kahit na ang isang powerhouse sa tuktok ng ikapitong sonang tulad niya ay nanginginig sa panginginig. Masyadong nakakatakot. Isa lang itong higanteng kuko. Mahirap isipin kung gaano kalaki ang bagay sa likod ng higanteng kuko na ito. Maaari ba itong libu-libong milya ang laki? Nang damiin ng higanteng kuko, biglang kumalat sa paligid ang isang aura na hindi kabilang sa sibilisasyon ng mundong ito. Agad na umungol si Samuel, sa kabilang pampang. Ang nilalang na ito ay mula sa kabilang pampang. Ang space barrier dito ay nabasag at ang daanan ay gumuho. Ang mga nilalang mula sa kabilang baybayin ay malapit nang sumalakay sa mundong ito. Nang marinig iyon, namutla ang mukha ng lahat. Ang mga nilalang mula sa kabilang baybayin ay malapit nang sumalakay sa mundong ito. Nangangahulugan ba iyon na ang sibilisasyon ng tao ay malapit nang magdusa ng walang katulad na pagkawasak? Nakakakilabot. Kumunat ang noo ni Philip. Sa paghusga mula sa aura sa higanteng klon na ito ay hindi bababa sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Maaari pa nga itong maging isang pseudo-realm sa kabilang baybayin. Masyadong nakakatakot ang aura na iyon. Dahil sa higanteng kuko na ito ay hindi na sila makalaban. Nang ang lahat ay natulala at tatakas na, isang kahangahangang berdeng swordlight ang biglang bumaba mula sa langit. Ang mga alituntunin at enerhiya sa berdeng swordlight na ito ay parang isang malawak na karagatan. Naglaslas ito sa higanteng kuko. Pinutol nito ang isang matalim na kuko, na agad na bumulwak ng dugo. Dagendong. Isang dagendong ang umalangaw sa buong kalawakan. Namilipit ang higanteng kuko at nagdulot ng nakakatakot na enerhiyang bagyo. Ang pag-iral sa likod ng higanteng kuko na ito ay tila gusto nitong pilitin ang pagpasok sa mundong ito sa pamamagitan ng sirang espasyo. Gayunpaman, ang intertwined na kapangyarihan ng mga patakaran sa walang bisa ay pumipigil sa pagsalakay nito. Kasabay ng berdeng swordlight mula kanina, hindi ito makagalaw kahit isang pulgada. Damn it, sino ang naglakas loob na putulin ang isang daliri ko? Pagdating ko, sisirain ko itong land of cage mo. Isang dagendong na yumanig sa mundo na may pinakamataas na presyon ng imperial ang bomb alot sa lugar. Isang hunched figure ang biglang lumitaw sa harap ng lahat. Isa itong maruming matandang lalaki na nasa likod ang mga kamay. Tumayo siya ng may pagmamalaki. Tumangala siya sa higanteng kuko na nakatikip sa langit at napabuntong hininga, ang emperador mula sa kabilang pampang, ang mga patakaran ay hindi pa nilalabag at ang oras ay hindi pa dumarating. How dare you force your way in here? Sa tingin mo ba ang sangkatauhan ay isang pushover? Nangingibabaw. Pinagsabihan niya ang emperador mula sa kabilang pampang sa langit. Sino ka? How dare you sigawan ako? Nililigawan mo si kamatayan. Marahas na umindayog ang higanteng kuko at sinunggaban ng puwersang maaring wasakin ang mundo. Kabanata 2966. Sa kakilakilabot na enerhiya na sapat upang wasakin ang mundo, sinunggaban ng higanteng kuko na iyon ang matanda na may dagendong. Boom! Ang kapangyarihan ng kidlat na tumakip sa kuko ay desperadong lumaban sa kapangyarihan ng mga tuntunin ng mundong ito. Dapat mayroong ilang uri ng espesyal na paghihigpit na pumihil sa higanteng kuko sa pagpasok sa mundong ito. Malamig na ngumuso ang matanda at ikinaway ang kamay. Isang berdeng liwanag ng espada na kasing laki ng bundok ang naglaslas sa madilim na higanteng kuko. Kasabay ng pag-ungol ng matanda, dahil mapilit ka, puputulan ko ang kuko mo. Ipapakita ko sa iyo na ang mundong ito ay hindi isang bagay na maaaring pagnanasaan ng mga tulad mo. Buzz! Ang berdeng espada ay kumikinang ng napakatalino. Libu-libong swordlights ang nalaslas mula sa malaking berdeng espada patungo sa malaking itim na kuko na tumatakip sa kalangitan. Poof! Ang higanteng kuko ay naputol, at isang nakakatakot na dagendong ang umalangaw sa buong paligid. Damn you! How dare you saktan ako? Kung hindi dahil sa rules of restriction dito, madali kitang mapapatay. Ngumisi ang matanda at sinabing, masyado pang maaga para makatapak ka sa mundong ito. Ipinapayo ko sa iyo na bumalik sa iyong kabilang baybayin at itigil ang pagsubok sa mga patakaran ng dakilang daan dito. Kung hindi, gugulo ang ulo mo sa susunod. Kabastusan! How dare a humble bog as you speak to me like this? Gusto kong makita kung ano ang magagawa ng mundong ito sa akin. Sa isang dagendong, biglang lumitaw ang isang bitek sa langit.
Dalawang matutulis na higanteng kuko ang humawak sa magkabilang gilid ng bitek at napunit ito. Gayunpaman, ang dalawang higanteng kuko ay nasa ilalim din ng matinding paghihigpit na presyon. Dagendong. Tumangala si Philip at nakita ang isang malaking pulang eyeball sa siwang na sumisilip sa kanila at sa mundong ito. Ang eyeball na iyon ay sobrang nakakatakot at nakakagulat. Pinilit nilang tumakas. Sunod-sunod na tumagas ang nakakatakot na aura mula sa kabilang baybayin mula sa bitek. Nahanap na kita. Biglang may malamig na boses ang nanggaling sa lomat. Kaagad pagkatapos, isang malaking braso na natatakpan ng mga kaliskis ang lumabas mula sa lomat at hinawakan si Philip. Ang target nito ay si Philip. Natigilan si Philip sa pwesto. Gusto niyang gumalaw, ngunit pinigilan siya ng presyon mula sa langit na gawin iyon. Nakalok kay Philip ang aura ng emperador mula sa kabilang pampang. Malamig na bumantong hininga ang matanda, umakyat sa langit, at nilaslas ang kanyang malaking berdeng espada sa higanteng kuko na humahawak kay Philip. How dare you target the future of my human race? Kukunin kita. Dumagundong. Ang berdeng liwanag ng espada ay namumulaklak na parang 10,000 sinag ng liwanag at tumama sa malaking kuko. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi pinutol ng berdeng swordlight ang higanteng kuko. Napakaraming kapangyarihan ng mga panuntunan ang nakaugnay sa higanteng kuko na lumalaban sa berdeng liwanag ng espada. Muling inabot ng higanteng kuko si Philip at nakangising sinabi, hanggat dinudurog kita hanggang sa mamatay, hindi na makakalaban ang mundong ito sa kabilang baybayin. Ngayon, lalabagan ko ang mga alituntunin ng mundong ito, putulin ang walang hanggang dahilan at epektong ito, at sisirain ang pag-asa ninyong mga hamak na tao. Kabanata 2967. Nakatitig si Philip ng may dilat na mga mata sa malaking kuko na humawak sa kanya. Ang kuko ay puno ng kidlat at magulong enerhiya na sapat na upang patayin ang anumang powerhouse sa tuktok ng ikapitong sona. Kahit na ang kalahating hakbang patungo sa kabilang pampang ay tila napakawalang halaga sa harap ng higanteng kuko na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang gintong marka sa braso ni Philip ay biglang nasilaw sa isang gintong kinang. Biglang tumalsik ang maliit na lalaki mula sa braso ni Philip. May gininto ang katawan na parang tupa na may dalawang sungay, malinaw itong umungal. Pagkatapos, sa pamamagitan ng sungay nito, pinasadahan nito ang malaking itim na kuko. Ang isa ay ang napakalaki na itim na kuko na sapat upang patayin ang sinuman sa tuktok ng ikapitong sona. Ang isa ay isang maliit na tao ng White Marsh Royal Family na kasing liit ng isang langgam. Walang paghahambing sa pagitan ng dalawa. Tulad ng isang bangka sa malawak na karagatan, ito ay isang pagtatangkang magpakamatay. Gayunpaman, boom! Ang mga sungay sa ulo ng maliit na lalaki ay talagang sumambulat na may nakasisilaw na enerhiya na maaaring makipagkompetensya sa matalim na kuko. Ang matalim na kuko ay pinasabog ng maliit na lalaki. Royal White Marsh, sampain ka. Galit na umungal ang emperador sa kalangitan, paano kalakas loob na ipagkanulo ng pamilyang White Marsh ang kabilang baybayin. Sa ngalan ng siyam na pamilya ng hari, papatayin kita, ang rebelding ito. Isang galit na Dagendong. Ang kahangahangang kuko ay humawak na naman. Galit na sumigaw ang nakayukong matanda sa sandaling ito, how dare you. Boom! Isang tumataas na liwanag ng espada ang nahati sa tatlo tulad ng tatlong berdeng taluktok at nalasla sa higanteng mga kuko na may dagendong ng dragon. Naputol ang kuko at nahulog sa lupa. Galit na sumigaw ang emperador sa langit, damn you. Papatayin kita. Pagkatapos noon, ang malaking pulang eyeball ay gustong makalusot sa bitek na iyon at pilit na sinisikap na kurutin. Duguan ang eyeball, at ang itim na pupil ay gumulong sa paligid na parang isang mabangis na hayop. Ang isang malaking ulo na natatakpan ng kapangyarihan ng magulong enerhiya ay malapit nang tumusok sa siwang. Biglang lumitaw ang isa pang figure. Umalangaw-ngaw ang aura ng isang emperador. Nakasuot siya ng golden battle robe na may gintong espada sa baywang. Buong pagmamalaki siyang tumayo sa langit at tumingin sa mundo. Tumingin siya sa nilalang na sinusubukang makalusot sa mga bitek at same time na sinabi, Emperor ng kabilang baybayin, nalampasan mo na ang linya. Buzz! Sa sandaling sinabi niya iyon, ang ginintoang dragon na espada sa kanyang baywang ay pumailang lang sa langit, naging isang malaking gintong dragon, at humampas sa malaking ulo na natatakpan ng magulong enerhiya. Ang ulo ay hinaipan pabalik sa bitek. Galit na umungol ang emperador, bakit? Bakit may napakalakas na nilalang sa abandonadong mundo mo? Damn it, napakasuklam. Kaagad pagkatapos, ang kahangahangang figure ay iwinagayway ang kanyang kamay, at ang lomet ay agad na napuno at naayos ng kapangyarihan ng mga patakaran. Ang galit na ungol na iyon ay hum-ina at hum-ina bago tuluyang nawala. Nagulat ang lahat at tumangala sa gintong figure sa langit. Agad na lumuhad ang matanda at nagsabi, ako, si Cody Crane, ay nagbibigay galang sa Imperial Preceptor. Ang Imperial Preceptor.
Iyon ay ang Imperial Preceptor. Lumingon ang Imperial Preceptor at inilibot ang kanyang mga mata sa lahat. Tumingin siya kay Philip at sinabi, pagkatapos ng lahat, pumunta ka sa Imperial Palace. Sa sinabi nito, muling nawala ang Imperial Preceptor. Sa sandaling ito, nakalubog pa rin si Philip sa gulat. Tumayo si Cody Crane, tumingin kay Philip, at sinabing, malapit nang gumuho ang espasyo rito. Sumama ka sa akin. Mabilis na sinundan ng lahat si Cody at umalis. Nang lumabas si Philip at ang iba pa, 100,000 sundalo na ang natipon malapit sa Mystic Cave. Si Klaus Motley at ang iba ay naghihintay na sa pintuan. Sa wakas ay nakahinga sila nang maluwag nang makita nila si Philip at ang iba pa na ligtas at maayos na lumabas. Mr. Crane, magalang na bati ni Klaus at lalapit na sana. Gayunpaman, biglang, ang Mystic Cave ay yumanig ng marahas at lumitaw ang isang bitek sa kalangitan. Isang dagandong ang umalangaw-ngaw sa buong mundo, tumanggi akong tanggapin ito. Boom! Isang itim na matalas na espada ang bumaril mula sa siwang na may mapanirang kapangyarihan at nilaslas kay Philip. Philip, mag-ingat ka! Sumugod si Layla Nolan at itinulak si Philip. Kabanata 2968. Ang pag-ataking ito mula sa siwang sa kalangitan ay napakalakas, tulad ng isang suntok na puno ng galit mula sa isang malakas na nilalang. Boom! Ang lakas ng itim na espadang ito na may nakakatakot na kapangyarihan at makapangyarihang kapangyarihan ng mga panuntunan ay nalaslas kay Philip mula sa siwang ng langit. Sa eksena, 100,000 na gwardya ang natulala. Nagulat din si Klaus at ang iba sa napakalaking aura na ito. Sa oras na makapag-react sila, wala pang 1 pulgada ang layo ng Black Sword Energy kay Philip. Sa oras na iyon, pakiramdam ni Philip na ang kanyang buong katawan ay nilamon ng isang malaking presyon. Hindi niya mapakilos ang kanyang kapangyarihan sa pamumuno kahit na gusto niya. Kahit na ang isang powerhouse sa tuktok ng ikapitong sona ay magiging abo sa ilalim ng pag-ataking ito. Nagulat si Klaus at agad na sinagot ng pag-atake ang lakas ng itim na espada habang galit na sumisigaw, Emperor ng kabilang baybayin, sa pilitin kang tumatawid sa linya at sinisira ang kinabukasan ng sangkatauhan. Tumitig din sa langit ang nakayukong matandang lalaki at agad na pumutok ng berdeng sword light na may dalang nakakatakot na mga alituntunin ng enerhiya sa Black Sword Light. Sabay sigaw ng galit, how dare you? Philip, sa kritikal na yugto, sumugod si Layla at itinulak si Philip palayo. Boom! Ito ay isang pag-atake na puno ng galit mula sa emperador sa kabilang pampang na nagpasabog kay Layla. Siya ay pinalipad ng 12 metro ang layo at ang kanyang katawan ay napuno ng dugo. Layla! Sigaw ni Philip habang nagsisikip ang mga estudyante. Tumakbo siya paarap at hinawakan si Layla sa braso niya. Napahawak si Layla sa mga bisig ni Philip. Napuno siya ng dugo ngunit pinilit na ngumiti at sinabing, Philip, huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Pagkasabi nito ay naging napakahina ng paghinga ni Layla na parang liwanag na anumang oras ay maaaring mapatay. Kamusta na siya? Tumakbo sina Klaus at Cody, tumingin kay Layla, at nag-aalalang sinabi, hindi maganda. Nanghihina na ang vital signs niya. Kailangan niya ng agarang rescue. Kung hindi dahil sa dalawang pag-atake ni Klaus at Cody na nagpalihis sa halos lahat ng kapangyarihan ng itim na espada, ang suntok na ito ay maaaring mapatay si Layla sa isang iglap. Ipadala mo siya sa aking tirahan. May doktor ako doon, sabi ni Klaus. Walang oras si Philip para isipin ito. Naglabas muna siya ng tableta sa bulsa ni Layla kanina at pinakain ito para mapanatili ang mahinang sigla sa katawan ni Layla na anumang oras ay maaaring lumabas. Pagkatapos, binuhat ni Philip si Layla at sinundan si Klaus sa kanyang tirahan. Tito Samuel, ano ang dapat nating gawin? Ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay nasa mga kamay ni Philip, nakatayo sa malayong bahagi, galit na sabi ni Hugh habang pinagmamasdan si Philip na umalis kasama ang malubhang nasugatang si Layla sa kanyang mga bisig. Kumunat ang noo ni Samuel at malamig na sinabi, no rush. Ngayon na si Layla ay malubhang nasugatan, ito ang pinakakapakipakinabang sa amin. Kailangan nating tumawag sa bahay kaagad. Pagkatapos nito, nakita ni Samuel at ng iba pa ang pagkakataong umalis sa Mystic Cave. Nang maghiwa-hiwalay ang mga tao, nanatili ang mga gwardya. Tumayo si Windsorwell, tumingin sa Mystic Cave ng masama, at sinabing, na-miss ko ang pagkakataong ito. I wonder when the next time will be. Kabanata 2969. Bumalik sa tabi ni Philip. Binuhat niya si Layla na puno ng dugo at mahinang huminga sa tirahan ni Klaus. Personal na inayos ni Klaus ang isang sikat na doktor na magpapagamot kay Layla. Si Philip at ang iba pa ay naghihintay sa labas ng pinto ng balisang. Lumapit si Klaus kay Philip at sinabing, Young Patriarch Clark, huwag kang mag-alala. Walang pinsalang hindi kayang pagalingin ni Dr. Huff sa mundong ito. Nagkataon lang na may mga tanong ako sa iyo.
Kumunat ang noo ni Philip at tumingin kay Klaus. Pagkatapos, naglakad sila papunta sa garden. Inihain ni Klaus si Philip ng tsaa at sinabi, Young Patriarch Clark, alam mo ba kung ano ang nangyari sa labas ng mundo habang ikaw ay nagkakaroon ng hamon sa Mystic Cave? Humigop ng tsaa si Philip at sinabing, pakisabi ang iyong isip, Dragon King Motley. Nakaramdam pa rin ng pangamba si Klaus habang bumaantong hininga at sinabing, ang Mystic Cave ay isang daanan na patungo sa kabilang pampang. Habang ikaw ay nagkakaroon ng hamon, isang bitik ang lumitaw sa sipi na ito, at maraming malalakas na nilalang mula sa kabilang panig ang patuloy na umaatake sa siwang sa daanan, sinusubukang pilitin silang pumasok sa mundong ito. 100,000 na mga bantay ng Mystic City ang na-deploy sa buong paligid, at 10,000 mga disipulo at mga espesyal na gwardya mula sa Cockley Mountain ang sumali sa hanay. Maging ang 4 na dakilang supremo ay agarang ipinatawag upang magbantay at pigilan ang malawakang pagsalakay ng mga nilalang mula sa kabilang pampang. Masasabing muntik nang makaranas ng sakuna ang ating bansa na maaaring sumire sa ating sibilisasyon ngayon lang. Nang marinig ito, nagulat si Philip. Sabi niya, Dragon King Motley, seryoso ka ba? Naisip na ni Philip ang kahihinatnan kung gumuho ang daanan na nagpapahintulot sa malawakang pagsalakay ng mga nilalang mula sa kabilang baybayin. Sa challenge ground, ang mga extraterrestrial na hayop na iyon mula sa kabilang baybayin ay napakabangis. Talagang hindi sila isang bagay na maaaring labanan ng kasalukuyang sangkatauhan. Bukod dito, walang ideya si Philip kung ano ang lakas ng emperador ngayon. Gayunpaman, nang malapit nang masira ang bitek, isinara ang daanan at naayos ang bitek. Biglang sabi ni Klaus at tumingin kay Philip. May pagdududa sa kanyang mga mata, tinanong niya, nakuha mo ba ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas? Nagulat si Philip bago siyang umiti at sinabing, nakuha ko na. Tumanggaw si Klaus at sinabing, tama ang hula ko. Ang swerte mo para makuha ang kayamanan. Siguro nakatadhana na ang lahat. Ngayon, gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa challenge ground na maaaring pilitin ang mga makapangyarihang nilalang mula sa kabilang baybayin pabalik. Kahit na ang mga bitek ay naayos na. Matapos itanong ang tanong na ito, tumingin si Klaus kay Philip at naghintay ng kanyang sagot. Napakunot ang noo ni Philip at inisip ang eksena kung saan ang maliit na lalaki sa kanyang braso ay lumaban sa emperador ng kabilang baybayin. Dahil ba sa batang ito? Pagkatapos noon, nagpakita ang Imperial Preceptor. Hindi makatiyak si Philip at masasabi lamang kay Klaus ang nangyari. Matapos marinig ang kwento, si Klaus ay puno ng pagtataka. Tiningnan niya ang gintong marka sa braso ni Philip, umiling, at sinabi. Hindi ko ine-expect na magkakaroon ka ng marka ng royal family mula sa kabilang pampang. Ito ay hindi ka panipaniwala. Ang markang ito ay puno ng isang Supreme Imperial Aura. Sa kabilang pampang, ito ang pinakamalakas na pamilya ng hari na namuno sa isang teritoryo. Nang marinig ang mga salita ni Klaus, mabilis na nagtanong si Philip, mukhang pamilyar ka sa kabilang baybayin. Ngumiti si Klaus at tumalikod. Naglabas siya ng isang sinaunang aklat mula sa panloob na bulwagan, ibinigay ito kay Philip, at sinabing, may talaan sa aklat na ito mula sa panahon ni Emperor Kai, na nagtala ng kaunting terrain at layout ng kabilang baybayin. Ayon sa mga alingaw-ngaw, si Emperor Kai, ang unang emperador sa lahat ng edad, ay minsang pumunta sa kabilang baybayin. Napuno ng pagkabigla si Philip. Si Emperor Kai ay nasa kabilang pampang. Hindi ka panipaniwala. Nagpatuloy si Klaus, Young Patriarch Clark, ngayong nasa iyong mga kamay ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas, maraming tao ang magnanais na makuha ito. Bakit hindi ka muna tumuloy dito? Ngumiti si Philip at sinabing, kailangan kitang guluhin, kung gayon. Sa oras na ito, tumakbo ang 17 at nagsabing, Young Patriarch, wala si Dr. Huff. Kabanata 2970. Mabilis na pumunta si Philip sa kwarto. Nakahiga si Layla sa kama, namumutla ang mukha. Napakahina pa rin ang kanyang paghinga. Lumapit siya, tiningnan ang kalagayan ni Layla, at hinaplos ang buhok nito. Pagkatapos, tumayo siya, lumabas ng silid, at yumuko kay Dr. Huff. Sabi niya, Dr. Huff, kumusta ang kaibigan ko? Kinausap ng matandang nasa harapan niya si Klaus. Nang makita si Philip, ngumiti siya at sinabing, Young Patriarch Clark, huwag kang mag-alala. Ang iyong kaibigan ay wala sa panganib ngayon. Walang seryoso, pero... Ngunit ano? Tanong ni Philip. Umiling si Dr. Huff at sinabing, mukhang may kondisyon siya na hindi ko maisip. Ilang dekada na akong nag-practice ng medisina, pero hindi pa ako nakakita ng ganoong kondisyon. Anong kondisyon? Kinakabahang tanong ni Philip. Sinabi ni Dr. Huff, paumanhin, ngunit hindi ko masabi. Gayunpaman, ang kondisyong ito ay maaaring maging mabuti at masama para sa iyong kaibigan.
Ang pagkakaroon ng kondisyong ito ay na-offset ang patay na enerhiya na sumisira sa katawan ng iyong kaibigan. First time kong makakita ng kakaibang sakit. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, kung gayon, ano ang masama rito? Hinaplos ni Dr. Hoff ang kanyang puting balbas at napabuntong hininga, ang masama ay ang pakiramdam ng kaibigan mo ay malamig ang buong katawan niya tuwing gabi ng kabilugan ng buwan. Kung walang mga espesyal na gamot at maiinit na bagay upang labanan ang panginginig mula sa kanyang katawan, siya ay magyayelo hanggang sa mamatay. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Philip. Ang kalagayang ito ay lubhang kakaiba. Si Dr. Hoff, may paraan ba para gamutin ito? Tanong ni Philip. Umiling si Dr. Hoff at sinabing, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang kondisyong ito sa aking buhay, at wala akong anumang paraan ng paggamot. Ngunit mangyaring makatiyak na gagawin ko ang aking makakaya upang makahanap ng lunas. Bahagyang yumuko si Philip kay Dr. Hoff at sinabing, salamat, Dr. Hoff. Hindi nagtagal, umalis si Dr. Hoff. Bumalik si Philip sa kwarto at sinulyapan si Layla na nakahiga sa kama. Mahina ang kanyang paghinga, at mapatla ang kanyang mukha, ngunit mahirap itago ang kanyang masiglang kilos. Pagkaupo saglit, lumabas ng kwarto si Philip at umupo kasama si Fennel sa hardin. Kumusta si Lord Ludo? Tanong ni Fennel. Sagot ni Philip, okay naman siya for the time being. Kailangan lang niyang magpahinga. Tumango naman ang iba at sabi ni Fennel, kakabalik ko lang galing sa labas. May mga alingaw-ngaw na nakuha mo ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Maraming tao na ang nagtitipon sa labas ng pinto, na sinasabing ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay pag-aari ng mundo. Gusto nilang kunin mo ang lihim na kayamanan at ipakita ito sa lahat. Dapat na naginip sila. Ang aking batang patriarka ang nakahawak sa lihim na kayamanan. Anong karapatan nilang tingnan ito? 17 Hoff at galit na sinabi. Kabanata 2971. Tumingin si Philip kay Fennel ng mahinahon at nagtanong, ano sa palagay mo? Ani Fennel, I think hindi na tayo makakalabas ngayon. Mayroon kaming Dragon King Motley na hahawak ng kuta dito, at ang mga taong iyon ay hindi maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa ngayon. Kapag lumabas na tayo, hindi tayo haharap sa maliliit na puwersa kundi sa buong mundo. Napakunot noo si Philip na nanlamig sa kanyang mga mata at sinabing, ipahayag mo sa mga taong nasa labas na sa loob ng 3 araw, magdaraos ako ng isang sulo-salo sa hapunan upang tingnan ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Inimbitahan sila. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Nagulat si Fennel at hindi niya maisip ang intensyon ni Philip sa paggawa nito. Nakangiting sabi ni Philip, ito lang ang paraan para gawin ito. Hindi solusyon ang pananatili dito magpakailanman, kaya maaari ko rin silang anyayahan na tingnan ito. Pumasok si Klaus sa sandaling ito at nakangiting sinabi, tama. Ibinahagi ko ang parehong kaisipan kay Young Patriarch Clark. Kung gusto mong makitungo sa mga taong iyon sa labas, maaari mo lamang itong isa publiko. Ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay kabilang sa mundo. Ang pagpapanatili nito ay mag-aanyaya lamang ng hindi pagkakaunawaan. Kailangan kitang guluhin muli, sabi ni Philip. Nakangiting sabi ni Klaus sabay tango, maliit na bagay lang. Aayusin ko agad. Tapos umalis na si Klaus. Sa gilid ng Windsor Well, malungkot siyang nakatayo sa bulwagan kasama ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit sa harap niya. Aking Panginoon, nabigo akong makuha ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas, yumuko si Windsor at sinabi. Ang lalaking nakaitim na roba ay nagsabi sa mekanikal na boses, Ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay isang malaking banta sa kabilang baybayin. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Dapat kong makuha ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Napakunot noo si Windsor at sinabing, Panginoon ko, si Philip ay nananatili kay Klaus Motley ngayon. Ang aking mga tao ay hindi maaaring maging malapit sa lahat. Ito. Ang lalaking nakaitim na roba ay nagunat ng isang itim na mekanikal na braso, na siksik na puno ng maliliit na makinang bug na bumubuo sa balat. Hawak ng lalaking nakasuot ng itim ang isang mahabang makitid na kahon na gawa sa kahoy, na ibinigay niya kay Windsor habang sinasabing, dalhin mo ito sa Copley Mountain at may susando sa iyo. Kinuha ni Windsor ang kahon at magalang na sinabi, oo, aking Panginoon. Pagkatapos noon ay umalis na ang lalaking nakaitim na roba. Si Windsor ay nakatayo sa bulwagan, ang kanyang mukha ay dumilim. Mataimtim niyang sinabi, mga lalaki, ihatid ito sa Copley Mountain. Nagmamadaling pumasok ang mga personal na gwardya ni Windsor, kinuha ang kahon na gawa sa kahoy, at mabilis na umalis. Pagkatapos, inilagay ni Windsor ang kanyang mga kamay sa likod at nagtanong, ano ang nangyayari sa Mystic Cave. Naalis na ang banta sa Mystic Cave. Sa ngayon, 100,000 guards na lang ang natitira ni Arundel.
Tumango si Windsor at tumingin sa labas ng pinto na may nag-iisip na mga mata. Samantala, ang Gentleman Court. Nalaman ni Benny Larsen ang tungkol sa sitwasyon sa Mystic Cave mula sa kanyang mga katulong at nakangiting sinabi, kapareho ito ng hula ko, ngunit ang batang ito ay talagang hindi mahulaan sa kalooban. Marami siyang pakulo. No wonder isa siyang variable. Pagkatapos magsalita ni Benny, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa likod bahay sa likuran niya. Ito ay walang iba kundi ang pinuno ng alyansa. Courtmaster Larsen, minsan mong sinabi na siya ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa hinaharap na pag-iral ng Yarn family. Maaari mo bang sabihin sa akin ngayon? Sabi ng Alliance Master Yarn. Ngumiti si Benny at sinabing, huwag kang mag-alala, Alliance Master Yarn. Pagdating ng panahon, magkakaroon ng natural na solusyon ang lahat. Ang relasyon sa pagitan mo at niya, pati na rin ang sanhi at epekto sa pagitan niya at ng Yarn family, ay hindi pa dumarating. Magtatagal pa. Nang marinig iyon, napakunot ang noo ni Alliance Master Yarn at sinabing, Courtmaster Larsen, gaano katagal ito? Nauubos na ang oras para sa Yarn family. Ngumiti si Benny at sinabing, malapit na. Kailangan mo lang maghintay ng ilang sandali pa. Tumango ang Alliance Master Yarn at sinabing, okay. Pagkatapos, si Benny ay gumawa ng isang hula at sinabi, ang usapin sa Mystic City ay nalutas na, ngunit ang batang ito ay pumasok sa ibang relasyon. Walang kalalabasan, kaya sana mahawakan niya ng maayos. Kabanata 2972. Makalipas ang 3 araw, ginanap ang lihim na kaganapan sa panunood ng kayamanan ng sinaunang sage sa pinakamarangyang hotel sa Mystic City. Inimbitahan ng lahat ng puwersa sa lungsod at iba't ibang tao mula sa labas ng mundo na dumalo sa dinner party ngayong gabi. Bagamat kakaunti ang mga mararangyang sasakyan sa harap ng hotel, ang mga sikat na tao ay nagtitinda sa red carpet. Kabilang sa mga ito, dumalo rin ang mga tao mula sa pamilya Larsen at mga kinatawan mula sa Gentleman Court at Alliance. Nandito rin ang mga kinatawan ng iba't ibang pamilyang disipulo at ilang malalaking domestic forces upang tingnan ang mga lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Nang magsimula ang hapunan, puno na ang bulwagan. Ang lahat ay nag-uusap sa mababang boses tungkol sa mga lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Ano sa palagay mo ang hitsura ng lihim na kayamanan ng sinaunang pantas na ito? Sino ang nakakaalam? Ngunit narinig ko na ang lihim na kayamanan ay maaaring makatulong sa isang powerhouse sa tuktok ng ikapitong zona na direktang pumasok sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Talaga, maaari tayong manood ng magandang palabas ngayong gabi, kung gayon. Walang tigil ang daldala ng mga tao, at maraming puwersa sa kanila ang naghalo-halo. Patriarch Quid, kanino sa palagay mo ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas na dapat pag-aari sa panahong ito? Lumingon ang isang medyo may edad na lalaki sa isa pang nasa gitnang edad na lalaki sa tabi niya. Sinabi ni Patriarch Quid, ang lihim na kayamanan ay dapat pag-aari ng isang taong karapat-dapat, syempre. Nandito lang kami para tingnan ang tunay na anyo ng lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Ang natitira ay wala sa aming mga kamay. Hehe, hindi ba talaga tinutokso ang padre de pamilya ng Wid family sa Southridge ng lihim na kayamanan ng sinaunang pantas? Tanong muli ng lalaking nasa katanghaliang gulang na may kasamang goatee. Kumunot ang noo ng mukhang seryosong Patriarch Quid bago ngumiti, Patriarch Leader, kahit na iniisip natin ito, hindi natin makukuha ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Ang mga dadalo sa hapunan ngayong gabi ay hindi mga ordinaryong tao. Tingnan mo na lang yung mga taong nakaupo sa inner hall. Sino ba naman ang hindi isang malaking figure na kayang niyanig ang buong bansa gamit ang isang daliri? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may goatee ay ngumiti at nagsabi, paano kung sabihin ko sa iyo na ang aking Panginoon ay nasa bulwagan at determinadong makuha ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ngayong gabi? Si Patriarch Quid ay nanginginig, tumingin kay Patriarch Leader na may kainahinala, at nagtanong, sino ang iyong Panginoon? Napangiti si Patriarch Leader at nagpanggap na sinabi, may espesyal na pagkakakilanlan ng aking Panginoon na hindi pa mabubunyag. Kung gusto mo ang lihim na kayamanan na ito, maaari kang sumali sa amin. Kapag nakuha ng aking Panginoon ang lihim na kayamanan na ito, maaari ka ring magkaroon ng 7 araw upang maunawaan ito. Ito, sa isang iglap, naakit si Patriarch Quid sa mga salita ni Patriarch Leader. Patriarch Quid, ang pagkakataong ito ay mahirap makuha. Dapat mong pag-isipan itong mabuti. Tinapik ni Patriarch Leader ang balikat ni Patriarch Quid at tahimik na umalis. Kasabay nito, ang mga katulad na eksena ay makikita sa buong bulwagan. Hindi nagtagal, nabuo ang isang lihim na pinagsamang puwersa sa bulwagan. Sa sandaling ito, ang panloob na bulwagan ay napuno na ng malalaking figure na sapat upang yumanig ang bansa. Kabanata 2973.
Nakangiting lumabas si Klaus Motley mula sa likod ng bulwagan at binati ang lahat, ipagpaumanhin ninyo kung na-late ako. Kailangan kong asikasuhin ang ilang pribadong bagay. Habang nagsasalita si Klaus, nakatayo na siya sa tabi ng main seat. Bahagyang tumango ang lahat kay Klaus. Pagkatapos noon, hindi na umupo si Klaus sa pangunahing upuan ngunit ngumiti sa lahat at sinabing, hindi ako ang host ngayong gabi. Pagkasabi noon, tumayo siya sa isang tabi, tumingin sa pinto, at inihayag, salubungin natin ang young patriarch Clark. Pagkatapos, pumasok si Philip kasama si Fennel at ang iba pa. Ngayong gabi, nakasuot siya ng dark gray na suit na may sapatos, mukhang gwapo at kahanga-hanga. Lalo na ang pares ng well-defined na mga mata na may mahinang lamig na nagpaiwas ng tingin sa lahat. Masyadong mapang-akit ang presensya ng binata. Umupo si Philip sa kanyang upuan, at nagkatinginan ang lahat. Isang matandang lalaki na may dalang tungkod ang nagsalita sa sandaling ito, matagal na nating narinig ang reputasyon ng young patriarch Clark. Hindi ko inaasahan na napakabata mo pa. Ikaw ay isang batang talento, talaga. Pagkatapos magsalita ng matanda, sumunod din ang iba at nagsabing, matagal na nating narinig ang young patriarch Clark, ngunit iniisip natin kung may makikita tayong kamangha-manghang bagay ngayong gabi. Hehe, Dragon King Motley, hindi mo ba iniisip na ang pagbibigay ng pangunahing upuan sa isang binata ay hindi niya lalim? Tama, Dragon King Motley. Ngayong gabi ay ang viewing party para sa lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Siya ba ang magiging host sa halip na ikaw? Isang grupo ng mga tao ang nagsimulang magpahayag ng kanilang kawalang kasiyahan, galit na si Philip ay nakaupo sa pangunahing upuan. Sa gilid, ngumiti si Klaus at sinabing, everyone, please calm down. Kung walang pahintulot ng young patriarch Clark, hindi matutuloy ang treasure appreciation party na ito ngayong gabi. Isang matandang lalaki mula sa pamilya Larsen ang malamig na sumangot at nagsabi, Klaus Motley, ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay pag-aari ng mundo. Anong karapatan ng isang Clark na tawagin itong sarili niya? Kumunat ang noo ni Philip at tumingin sa matanda, feeling niya parang pamilyar siya. Oo, ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas na ito ay pag-aari ng mundo. Wala siyang karapatang kunin. Dapat itong i-display para sabay nating tingnan. Umalangaw-ngaw ang isa pang matandang lalaki na matangos ang ilong at nanlalaking mga mata. Nagsalubong ang kilay ni Klaus, at may sasabihin pa sana siya nang biglang nagtanong si Philip, sino ka? Malamig na umungol ang matandang matangos ang ilong at sinabing, hindi ka karapat-dapat na malaman ang pangalan ko. Hanggat ibibigay mo ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas, maaari kang umalis. Pangangibabaw. Bumulong si Klaus sa tenga ni Philip, young patriarch Clark, siya ang matandang pinuno ng pamilya Stafford sa North Frost, Keith Stafford. Ang kanyang lakas ay dapat nasa gitna ng ikapitong sona. Nang marinig iyon, kumunot ang noo ni Philip. Humalaklak siya at sinabing, paano kung hindi ko ibigay ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas? Isang mabangis na aura ang sumabog mula kay Keith, na pumuno sa buong bulwagan. Malamig niyang sinabi, kung gayon ay kukunin ko ito sa pamamagitan ng puwersa. Sa paglabas ng aura ng gitna ng ikapitong sona, bahagyang nanginig ang lahat sa bulwagan. Maraming tao ang nagsimulang mamangha. Ang lakas ng Old Frick Stafford ay bumuti muli. Ang mga Stafford ay isang pamilyang disipulo, ngunit matagal na silang gumawa ng isang malakas na karakter. Sa hindi inaasahan, si Keith Stafford ay lumipad sa ilalim ng radar sa loob ng maraming taon at umabot sa gitnang yugto ng ikapitong sona. Natatakot ako na ang maliit na batang lalaki na nagngangalang Philip Clark ay magdurusa. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, humigop ng tsaa si Philip at mahinang nagsabi, ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay nasa akin. Kung sa tingin mo ay kakayanin mo, sige. Binata, nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit si Keith at sinampal. Isang itim na anino ng tigre ang lumitaw at sinuntok si Philip. Malamig na sumangot si Philip, kinuha ang kutsilyo at tinidor sa mesa, at ibinato kay Keith. Kabanata 2974. Lumipad ang kutsilyo at tinidor kay Keith sa sobrang bilis at lakas. Ngumisi si Keith, sumangot ng malamig, at sinabing, binata, ang lalim mo. Habang sinasabi iyon ay bumangga na sa patalim at tinidor ang inilunsad niyang sampal. Boom! Kitang-kita ang kutsilyo at tinidor na pumutok sa atake ni Keith nang may matinding lakas at tinusok ang palad ni Keith ng 2 puffs, na nagwisik ng dugo sa buong palad. Arg! Ang lakas ng loob mo, binata. Binawi ni Keith ang kamay niya, puno ng galit ang mukha niya. Talagang natalo siya sa harap ng isang binata sa maagang yugto ng ikapitong sona. Nagulat ang lahat ng bisitang naruroon sa eksenang ito. Akala nila ay tiyak na maghahirap si Philip sa mga kamay ni Keith, ngunit nabaliktad ang kinalabasan.
Si Kit Stafford ay isang powerhouse sa huling yugto ng ikapitong sona, ngunit siya ay nasugatan ng isang junior sa unang bahagi ng ikapitong sona. Wow! Anong nangyari? Si Kit Stafford ay natalo sa isang galaw. Nako, gaano kalakas ang young Patriarch Clark para talunin si Kit sa isang galaw. Mukhang medyo kakaiba ang mga bagay ngayong gabi. Siguradong nawala na si Keith. Walang tigil na pinag-usapan ito ng mga bisita. Nang marinig iyon, nalungkot si Keith. Pinandilatan niya si Philip at galit na sumigaw, "Young man, how dare you hurt me? Hindi ka ba natatakot na susundan ka ng pamilya Stafford?" Walang pakialam na sinulyapan ni Philip si Keith at sinabing, "Kung sa tingin mo kaya mo, sige." Nang marinig ito, lahat ng tao sa bulwagan ay napabuntong hininga at tumingin kay Philip at Keith. Natigilan si Keith. Isang matinding kislap ang sumilay sa kanyang mga mata habang sinasabi niya, "Sinasadya mo bang galitin ako? Kahit malaki at mayaman ang pamilya Clark mo, sa Mystic City, wala ka." Bukod pa rito, ang pamilya Stafford ng North Frost ay hindi isang bug na maaaring durugan sa kalooban. Kahit na ang isang leon ay maaari lamang maghari sa kanyang teritoryo. Si Kit Stafford ay hindi natatakot sa pamilya Clark ngayon. Kaya naman, hindi niya sineseryoso si Philip. Tumawa si Philip at sinabing, "Mukhang gumaling na ang kamay mo." Sa nabanggit na iyon, galit na galit si Keith. Siya got up at slammed out sa Philip muli. Isang anino ng isang malaking itim na tigre ang tumalon at nag-swipe ng claw kay Philip. Si Philip ay nanatiling hindi gumagalaw sa kanyang upuan. May inilabas siyang white jade box sa bulsa at itinutok kay Keith. Kaagad, naramdaman ng kahangahangang si Keith na parang naubos ang buong katawan niya. Ano ang nangyayari? Kumunat ang noo ni Keith, puno ng pagdududa ang mga mata. Kaagad pagkatapos, boom! Kabanata 2975. Dama po ang sipa ni Philip sa dibdib ni Keith, na nagpalipad sa kanya ng ilang metro ang layo bago siya bumagsak ng husto sa lupa. Nagulat ang lahat sa eksenang ito. Gamulong si Keith sa lupa, hinawakan ang kanyang dibdib, at iniluwa ang isang subo ng dugo. Tinitigan niya si Philip na may dilat na mga pupil at sinabing, anong nangyayari? Bakit ako nawala ng lakas?" Ngumisi si Philip, ipinakita ang puting jade box sa kanyang kamay sa lahat, at sinabi, "Iyon ay dahil ang hawak ko sa aking kamay ay ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas na gustong makita ng lahat ngayong gabi." Wow! Nagkagulo ang mga tao. Nanlaki ang mga mata ng lahat habang nakatitig sa puting jade box sa mga kamay ni Philip. Ito ba ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas? Nagtatakbo ang isipan ng lahat. Nasa harapan nila ngayon ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas. Magiging kasinungalingan kung sasabihin nilang ayaw nila. Nakahiga sa sahig, tiningnan ni Keith ang puting jade box sa kamay ni Philip at sinabi, "Maaari bang supilan ng lihim na kayamanan ng sinaunang sage ang aking kaharian?" Ngumisi si Philip at sinabing, "Hindi ito pagsupil kundi isang kalasag." Habang sinasabi iyon, inilagay ni Philip ang puting jade box sa mesa at sinabi sa lahat ng nasa hall, "Ladies and gentlemen, alam ko kung ano ang iniisip ninyo. Ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay ang kayamanan ng mundo. Kung kukunin ko ito para sa sarili ko, tiyak na magiging target ako ng maraming puwersa. Kaya, ipapakita ko ang kayamanang ito ngayong gabi. Ang sino mang nag-iisip na mayroon sila kung ano ang kinakailangan ay maaaring sumulong at makuha ito ng personal." Lahat ng tao sa hall ay puno ng pagtataka sa sinabi ni Philip. Makukuha nila kung kaya nila. Sa isang iglap, tumayo ang mga patriarch ng ilang pamilyang disipulo at sinabi kay Philip, "Young Patriarch Clark, kung sasabihin mo, gagawa tayo ng paraan." Habang sinasabi iyon ay may mga panunuya sa kanilang mga mukha. Si Philip Clark ay nasa itaas. Siya ba ay tatayo sa lahat ng mag-isa? Maraming tao ang humakbang pasulong, ngunit sa ilang hakbang pa lang, bigla na lang silang nakaramdam ng matinding pressure sa kanila. Hindi sila nakagalaw ng 1 pulgada sa ilalim ng pressure na ito. Nagkatinginan sila at nagsimulang pakilyusan ang enerhiya at ang kapangyarihan ng mga alituntunin sa kanilang mga katawan upang labanan ang pressure na ito. Gayunpaman, napagtanto nila na hindi nila kayang pakilyusan ang anumang kapangyarihan ng mga patakaran. Anong nangyayari? Ang mga patriarka ng ilang pamilyang disipulo ay puno ng pagkabigla. Tiningnan nila ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas sa harap nila ngunit wala man lang paraan para kunin ito. Nang makitang hindi na makagalaw ang mga patriarka ng mga pamilyang disipulo at pinagpapawisan pa nga, ang iba pang mga patriarka at mga kinatawa ng iba't ibang puwersa sa bulwagan ay nanunuya. Anong nangyayari? Bilisan mo at kunin mo. Hoy, magalang ba kayo? Hahaha, dahil walang gumagalaw, pupunta ako pagkatapos. Sa sinabi nito, humakbang ang kinatawa ng pamilya Larson. Sinulyapan niya si Philip nang may galit at sinabing, "Young Patriarch Clark, gagawa ako ng hakbang ngayon."
After that, umabant siya ng 2 hakbang pero biglang nagbago ang ekspresyon niya. Natakot siyang tumitig sa puting jade box at sinabing, anong kapangyarihan ito? Pagkatapos, pilit niyang pinakilos ang kapangyarihan ng kanyang mga patakaran upang labanan ang malambot na ningning mula sa puting jade box. Gayunpaman, pinasabog siya ng liwanag. Bang! Ang matandang lalaki mula sa pamilya Larsen ay bumagsak sa isang pader at nahulog sa lupa. Tinitigan niya ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas at hindi makapaniwala at sinabing, may mali sa kayamanan na ito. Sa sandaling ito, napagtanto ng ibang mga tao sa bulwagan na hindi nila kayang lapitan ang lihim na kayamanan na ito. Hindi nakakagulat na kinuha ni Philip ang lihim na kayamanan ng buong kumpiyansa at sinabi sa lahat na kunin ito kung maaari nila. Sa oras na ito, malamig na tiningnan ni Philip ang lahat at sinabi, ang lihim na kayamanan ng sinaunang pantas ay pag-aari ng karapat-dapat. Dahil walang makakatanggap nito, tatanggapin ko ito sa ngalan mo. Pagkatapos noon, inabot ni Philip at dahan-daang kinuha ang puting jade box. Lahat ay nababalisa ngayon. Isang matandang lalaki na nakasuot ng mag-agarang damit ang humigop ng tsaa at sinabing, Young Patriarch Clark, sa palagay ko, maaaring hindi mo maitatabi ang kayamanan na ito. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.